Ako at ang aking asawa ay kontrata lang ang kasal. Ngunit nang sabihin kong gusto kong makipaghiwalay, siya ay isang hayop at walang hiya. Diborsyo sa ulo mo. Hindi lang niya kinuha ang maleta ko, kundi sa hating gabi ay nagpatawag ng isang panday lock upang isolda ang pinto ng aking kwarto. Maging ang pagbabalik ng kanyang white moonlight ay diretsyo niyang pinapalayas dahil ilang taon na ang nakalipas. Naaksidente siya sa sasakyan habang inililigtas ang kanyang white moonlight at kami ay nagkontrata sa kasal upang alagaan siya sa loob ng 3 taon. Akala niya ako ay isang humahanga sa kanya, ngunit sa kalaunan ay nalaman niya na siya pala ang kapalit. Kapag talaga akong umalis, ang babaeng mayabang sa buong buhay niya ay hindi na naging mayabang. Jae-young Han, hindi ako mabubuhay kung wala ka, pakiusap, bumalik ka. Shu, sa ilang araw ay ika-negatibo 70 kaarawan ng iyong lolo, papuntahin mo si Jae-young Han ng maaga. Ma, sobrang busy ko ngayon, maaari bang bumalik ako sa hapon? Ikaw na lang ang bahala. Ang sinasabi ko ay si Jae-young Han, kung babalik ka o hindi, wala akong pakialam. Ma, hinimas ni Xiaoshu ang kanyang noo at biglang nainis. Sa rearview mirror, nakikita ng trooper ang napakagandang babae sa pwesto ng amo sa likuran. Tahimik siyang namangha, ang kanyang mukha ay perpektong likha ng lumikha. Maaari siyang umasa sa kanyang kagandahan, ngunit ang kanyang kakayahan ay lubhang nakakatakot. Hindi pa siya nagtatapos sa kolehiyo. Ang entertainment company na kanyang itinatag ay umabot na sa 700 milyong halaga, ngunit isang aksidente sa sasakyan. Ang kanyang buhay ay natigil, hindi siya makatayo, at ito ay halos mabaliw sa kanya. Nakahiga sa kama, nagdadalamhati. Okay, naiintindihan ko na, si Jae-young Han ang tunay ninyong anak. Ako ang ampon, sabi ni Xiaoshu na galit na pinutol ang tawag. Ako ay asawa lang niya sa kontrata, ngunit ako ang nasa itaas niya at natanggap ang buong pagmamahal ng pamilya Xia. Talagang baligtad ang mundo. Garit huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang. Modernong villa, hinigpitan ng trooper ang handbrake at kinalag ang seatbelt. Agad siyang bumaba upang buksan ang pinto para sa kanya. Si Xiaoshu ay nahirapang tumayo, nanginginig ang katawan. Buti na lang at agad siyang inalalaya ng trooper, kung hindi ay malamang nahulog siya sa lupa. Tioling, ayos lang ako. Kumaway siya at binuksan ang malaking pinto. Habang pinapanood siyang pumasok sa looban. Ang trooper ay napaisip, dinala ng pamilya Xia si Xiaoshu sa maraming doktor, ngunit pareho lang ang resulta. Hindi ito magamot, ngunit matapos ko siyang alagaan sa loob ng 3 taon, siya ay mahimalang nakatayo. Hindi lang siya nakatayo, maging ang malaking negatibo sa kanyang puso ay naging optimistiko. Binuksan ni Xiaoshu ang malaking pinto, agad na kumalat ang bango ng pagkain. Shu, umuwi ka na. Sandali lang, maluluto na ang pagkain. Jae-young Han, ano ang hapunan? Sa pasilyo, tinanggal niya ang kanyang sapatos, ipinakita ang kanyang maliliit na paa na natatakpan ng medyas, at ang kanyang mga daliri ay pilyong gumalaw. Kahit nasa recovery period pa siya, pakiramdam niya ay parang panaginip. Buttered prawns, spicy chicken cubes. Spicy crab, narinig ang aking boses. Lumapit si Xiaoshu sa pintuan ng kusina at tumingin. Sa kalan ay isang lalaki na may magandang mukha. Medyo magulo ang kanyang bangs. Kung ibang tao ang umiipit ng sigarilyo habang nagluluto, tiyak na maiinis siya. Ngunit ako, umiipit ng sigarilyo, hinahagis ang kawali, suot ang striped apron, paminsan-minsan ay pinipikit ang mga mata dahil sa usok. Sa halip ay mayroong magaspang na gwapong pakiramdam. Lumingon ako at sinalubong ang tingin ni Xiaoshu, ngumiti sa kanya. Mabilis at malinis na binasa ang dulo ng sigarilyo sa gripo at itinapon sa basurahan. Kain na. Ginawa mo na naman ang dami, sa tingin ko isang araw. Gusto mo akong patabain? Ngalit na tiningnan ako ni Xiaoshu, ngunit kumuha pa rin siya. Isang malaking hipon at ipinoktok sa kanyang bibig. Ako ay masinsinan hanggang sa balatan ko ang balat ng hipon para sa kanya. Ang payat mo, mas mabuting tumaba ka, lalo na't nasa recovery period ka pa. Ngumiti ako na parang wala namang distansya sa pagitan ng kontratang mag-asawa. Isang kainan, halos mamatay si Xiaoshu sa sobrang bigat. Sinabi niyang hindi na siya makakain. Ngunit patuloy ko siyang nilagyan ng pagkain gamit ang hiwalay na kutsara, pinagalitan niya ako. Kapag ang tao ay sobrang busog, maaaring magkaroon ng sandaling pagkalito at pagkatulala, at ito ang nangyari kay Xiaoshu na nakahandusay sa sopa. Ganon siya, nakatitig sa 100 pulgadang telebisyon. Ring ring ring. Isang tawag ang biglang tumunog, ginambala ang kanyang masayang oras pagkatapos kumain. Nakita ang 3 salitang Xu Xiaopeng sa kanyang cellphone. Medyo kunot ang kanyang noo, basta-basta pinindot ang mute button. Shu, bakit hindi ka sumasagot ng tawag? Lumabas ako mula sa silid sa unang palapag pagkatapos maligo. Spam call. Tamad akong sagutin. Gumalaw pababa si Xiaoshu, pumulupot sa malambot na sopa. Nga pala, Jae-young Han, sa ilang araw ay ika-negatibo 70 kaarawan ng aking lolo, sabi ng nanay ko na umuwi ka ng maaga.
Isang biro lamang ni Xiaoshu, ginamit niya ang kanyang mga paa na nakakulot sa sopa para pindutin ang remote control sa mesa at ilipat ang channel sa balita. Inihahanda niya ang sarili na makatulog. Matapos bumalik ang pandamdam sa kanyang mga binti, sa bahay ay ginagamit na lamang niya ang kanyang mga paa para gawin ang mga bagay na hindi na niya kailangan ng kamay. Si Xiaoshu ay nakakulot sa sopa, ang kanyang tindig ay tamad at may pagkainaam. Kinuha ko ang 2 dokumento mula sa drawer ng coffee table at inilapag sa harap niya. Shu, magdiborsyo na tayo. Biglang nagising si Xiaoshu na parang mula sa panaginip, lumaki ang kanyang mga kilay, nagulat siya nang tumingin sa akin. Subalit isang tingin lang, hindi na niya ito pinansin at bumulong pa ng isang mura. Baliw. Ngunit sa oras na yon, muling umilaw ang cellphone ni Xiaoshu na nasa mesa. Ang 3 salitang Xu Xiaopeng ay lubhang nakagugulat, subalit isang sulyap lang ang ginawa ko. Hindi ko na ito pinansin. Tawag ng dati mong nobyo, hindi mo ba sasagutin? Maliwanag na may pagkainis si Xiaoshu, wala kang pakialam sa mga bagay ko, hindi ka naman sino sa akin. Sa una ay tamad siyang sagutin, iniunat niya ang kanyang paa para patayin ang tawag. Ngunit naisip niya na nakasuot siya ng palda at wala siyang medyas, kung iunat niya ang kanyang paa ay makikita ni Jiang Han ang lahat, kaya umupo siya. Ngunit sa parehong sandali, napansin niya ang 4 na salitang kasunduan sa diborsyo na kitang-kita sa dokumento. Naramdaman niya ang mahigpit na pagpisil sa kanyang puso, isang alon ng pagkahilo na parang tsunami ang nagpamukha sa kanya na namutla. Jiang Han, ano ang ginagawa mo? Galit, matinding galit, at mapangakit na pag-ugali ang biglang lumabas. Isang napakalakas na presyon ang dumating kay Jiang Han. Shu, salamat sa 3 taon na ito. Dahil sa iyong tulong, nabayaran ko ang operasyon ng aking ina at naipapunta siya sa pinakamagaling na ospital sa bansa. Ngunit sa pagitan natin, ay isang kontrata lamang ito. Ngayong bumalik na siya, oras na para umalis ako. Hindi ko na dapat patagalin pa ang iyong oras. Dapat kang magkaroon ng iyong sariling pag-ibig. Umiti ako. Maliban sang iti, wala nang ibang ekspresyon ang makikita. Nagulat si Xiaoshu habang nakatingin sa akin. Dahil hindi niya mahuli ang lungkot, sakit, o kahit kaunting pag-aalinlangan. Lumaki ang galit ni Xiaoshu, pumalakpak siya sa mesa at sumigaw sa akin, Jiang Han, anong klaseng tao ka sa tingin mo? Ibinigay ko sa iyo ang ilang milyon sa mga nakaraang taon, pinagaling ko ang iyong ina mula sa malubhang sakit hanggang sa ganap na paggaling. Pero ganito mo ako binayaran. Matapos ang aksidente 3 taon na ang nakalipas, ang pamilyang Xia ay nagkalat ng mga anunsyo sa kung saan-saan. Nag-alok ng 1 bilyon para sa sinumang makakapagpagaling kay Xiaoshu. At matapos ang malaking publisidad, ay pumunta ako sa inyong bahay. Noong una, sinabi kong ako ay isang tagahanga ni Xiaoshu. 78 wala akong hinihiling, nakiusap lang ako na bigyan ako ng pagkakataon na manatili. 79 sa panahong iyon, si Xiaoshu ay napakagalit. Kahit sino, pati na ang kanyang mga magulang, ay sinisigawan niya. 80 sinisira niya ang mga bagay na nanakit siya ng tao. Hindi maaaring magkaroon ng matutulis na bagay sa tabi ng kama 81 dahil susugatan niya ang sarili. Pumasa ako sa pagsubok ng pamilyang Xia. 3 taon akong nag-alaga 82 sa tabi ni Xiaoshu. Kahit anong gawin niya sa akin, tiniis ko ito ng tahimik. 83 kahit sinong tao na ginaganyan ni Xiaoshu ay mauubos ang pasensya, 84 at tuluyang mawawalan ng pag-asa at aalis. Pero hindi ako. 85 sa halip, gumawa pa ako ng pagkakataon. Noong araw na tumayo si Xiaoshu, 86 umiyak ang kanyang ina sa tuwa at paulit-ulit akong pinasalamatan ng kanyang ama. Halos buong pamilya ay pumayag na magpakasal kaming dalawa. 87 hindi tumanggi si Xiaoshu, ngunit may kontrata. Ang puso niya ay gawa rin sa laman 88 at alam niya kung paano ko siya pinakitunguhan. Ngunit may nakatago siyang lihim sa kanyang puso. Shu 89 alam ko na kung hindi dahil sa iyo, ang aking ina ay maaaring nasa malubhang kalagayan na. Nagpakasal lang tayo para siyam na po sa iyong mga magulang at pamilya. Hindi tayo nagkaroon ng kasalan at hindi alam ng mundo na kasal na tayo. 71 pumirma ka na. Buntong hininga ko, itinulak ang kontrata sa harap niya. 72 dahil inalagaan ko siya sa loob ng 3 taon, alam ko kung gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Xu Xiaopeng at alam ko na hindi niya ito kayang bitawan. 73 ngayong bumalik na ang tunay na pag-ibig mula sa ibang bansa, oras na para umalis ako. 74 nakakaaliw talaga. Kailangan mo pang bayaran. Buong 4 na milyon, 75 paano mo babayaran? Galit na galit si Xiaoshu, sumigaw siya. 76 sa oras na yon, muling umilaw ang cellphone ni Jiang Han sa mesa. 77 tawag pa rin ni Xu Xiaopeng. Iniwan ko ang kontrata sa mesa, tumayo ako at pumunta sa kwarto. 78 Shu, huwag mong lokohin ang sarili mo. Siya lang ang nasa puso mo, hindi ba? 79 sa ngayon, nakakalakad na si Xiaoshu ng malaya. Tapos na ang problema ko.
100 ang nasa puso ko ay kinalimutan ko na. Ayoko nang patagalin pa ang peking kasal na ito. Wala akong ibang hinihingi kundi bigyan ako ng pagkakataon ng pamilya Xia upang ako ay manatili. Noong panahong iyon, si Xiashu ay sobrang galit na galit. Kahit sino, pati na ang kanyang mga magulang at pamilya, ay kanyang sinisigawan. Sisirain niya ang mga bagay, mananakit siya ng tao. Hindi dapat may anumang matutulis na bagay sa tabi ng kama. Dahil sasaktan niya ang sarili. Nakapasa ako sa pagsubok ng pamilya Xia, 3 taon na araw-araw na pagbabantay. Sa tabi ni Xiashu, kahit anong gawin niya sa akin, tahimik kong tinitiis. Sinumang tao na ganyan ang trato ni Xiashu ay mauubos ang pasensya. Lubos na mawawala ng pag-asa at pipiliing umalis, ngunit ako ay hindi. Sa halip, lumikha pa ako ng pagkakataon. Sa araw na tumayo si Xiashu, ang kanyang ina ay umiyak sa tuwa, ang kanyang ama ay patuloy na nagpasalamat sa akin. Halos lahat ng pamilya ay sumang-ayon na magpakasal ang dalawa. Hindi tumanggi si Xiashu, ngunit may isang kontrata. Ang kanyang puso ay gawa rin sa laman. Alam din niya kung paano ko siya tinrato, ngunit ang kanyang mga lihim na alalahanin, Shu. Alam kong kung hindi dahil sa iyo, ang aking ina ay maaaring nasa bingit na ng kamatayan. Nagpakasal lang tayo para kunwari. Sa iyong mga magulang at pamilya, ngunit hindi nagdaos ng kasalan. Hindi alam ng mundo na tayo ay kasal. Pumirma ka na, bumuntong hininga ako at itinulak ang kontrata sa harap niya. Dahil inalagaan ko siya ng 3 taon, kaya alam ko kung gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Xu Xiaopeng at alam kong hindi niya ito kayang bitawan. Ngayon, ang tunay na pag-ibig ay bumalik mula sa ibang bansa. Dapat na rin akong umalis, hehe. Nakakatawa talaga, babayaran mo pa. 4 na milyon. Ano ang gagamitin mo para bayaran? Galit na galit si Xiashu, sumigaw siya. Sa oras na yon, muling tumunog ang telepono ni Jiang Han sa mesa. Tawag pa rin ni Xu Xiaopeng. Iniwan ko ang kontrata sa mesa, tumayo at pumunta sa silid. Shu, huwag mong dayain ang sarili mo. Siya lang ang sumasakop sa puso mo, hindi ba? Ngayon, si Xiashu ay nakakalakad na ng maayos. Ang aking mga alalahanin ay wala na. Ang taong nasa puso ko ay binitawan ko na, ayaw ko nang sayangin ang aking buhay dahil sa peking kasal na ito. Si Jiang Han at si Xiashu ay parang galit na leon, sumisigaw sa matinding galit. Ang ingay ng cellphone, sa sobrang galit ay binasag niya ito, at nagalit siya ng matagal. Sumasakit ang kanyang dibdib, kinuha niya ang medyas, at nakatayo ng pasuray-suray. Sumugod siya sa pintuan ng aking kwarto, Jiang Han, lalabas ako saglit. Kapag bumalik ako at hindi kita makita sa bahay, patay ka. At maglakas loob kang makipaghiwalay sa akin. Kahit na maghiwalay tayo, tayo ang magdesisyon. Si Xiashu ay galit na galit, kinuha ang bag at lumabas, ngunit bago umalis ay sinadya niyang matisod. Nabangga ang ulo sa matigas na aloy na pinto, sobrang sakit, matagal bago makahinga. Tumakbo, isinara niya ng malakas ang pinto, at nilock mula sa labas. Sa galit, ginamit ang high heels upang baliin ang metal key sa keyhole, ngunit sa tingin niya ay hindi sapat iyon. Kahit pinaghirapan, inilipat ang mabigat na paso na daan-daang kilo para harangan ang pinto. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng ganitong lakas, pero nagawa niya, tanga. Walang hiya ka, hiwalayan. Hiwalayan ang ulo mo. Ano ba ang katayuan ko? Ano ang katayuan mo? Ikaw ay isang mahirap na binata. Naempek ko na ang aking mga gamit. Sa mesa ay may litrato ng isang napakagandang babae. Kamukhang kamukha ni Xiashu, ngunit iba ang tingin, Miaoyi, pasensya na. Matagal bago ako nakaahon mula sa dilim. Para alalahanin siya, nakahanap ako ng isa. Isang taong kamukha mo, nagkunwaring humahanga sa kanya, at nanatili sa tabi niya ng 3 taon. Sa tuwing tinitignan ko siya, pakiramdam ko buhay ka pa, pero matagal ka nang wala. Nagbago na ang lahat. Magsisimula na ako ng bagong buhay. Kung nasa langit ka, pagpapalain mo ba ako? Sa hapon, tahimik ang labas ng villa. Puno ng pawis ang palad ni Xiashu. Nagmamadaling bumaba mula sa sasakyan. Tahimik ang kwarto, walang anumang ingay. Pinaikot niya ang handle, binuksan ang pinto. Ang nakita niya, muntik na siyang maupo sa sahig. Walang tao sa kwarto, lahat ng bagay ay maayos na nakaayos. Walang laman ang aparador. Sa sulok, may isang itim na 26-inch na maleta na tahimik na nakatabi. Sumugod siya at binuksan ang aking aparador. Binuksan lahat ay walang laman, pati ang mga drawer ay walang laman. Maging ang mga gamit sa banyo ay inayos na, Jiang Han. May sakit ka ba? Umalis ka. Sino ang nagpahintulot sa iyo? Ako ay isang bilyonaryang binibini, at maglalakas loob kang makipaghiwalay. Sa tingin mo ay hamak ako. At gusto mo pa akong palayasin. Si Xiashu, mag-isa, sumisigaw ng baliw sa bahay. Sa sandaling iyon, may tawag mula sa ina, Shu. Anong ginagawa mo? Nag-away ba kayo ni Jiang Han? Bakit si Jiang Han sa gabi
Pumunta sa lolo at lola. Si Xiaoshu ay lalong nagalit, nag-away. Yung baliw na yon, hindi alam kung ano ang pinagsasabi, nakakainis. Ang ina ay nagtanong ng may pag-aalala, ano ang problema? Anong nangyari? Kung pinagalit mo si Jiang Han, sabihin mo na lang ng maganda. Kung nahihiya ka, hindi mo masabi, tutulungan ka ni nanay. Si Xiaoshu ay lalong nag-init. Bumalik si Xu Xiaoping. Sandali, mamaya. Anong sinabi mo? Pumunta si Jiang Han sa lolo at lola. Kinumpirma ng ina. Hindi mo ba alam? Nagulat si Xiaoshu sa kanyang isip. Magaling na ba ang lola? Naiintindihan ko. Pupunta ako sa lolo at lola mamaya. Sawayin mo siya. Sinisi ng ina, tiyak na dahil sa kalokohan mo at ni Xu Xiaoping. Nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ka humingi ng tawad, sinaway mo pa siya. Putok, biglang nagtapos ang tawag. Si Xiaoshu ay galit na galit. Hindi niya kayang pakinggan ang sinisisi ng ina. Nagbubuntong hininga si Xiaoshu, lumingon para lumabas. Ngunit bago umalis, nakita ang aking maleta, sobrang nakakainis. Lumapit para buksan ito. Pero may combination lock ang maleta. Tumakbo siya sa kabinet ng sala para kunin ang toolbox. May hawak na martilyo at flathead screwdriver. Binuksan ang maleta ni Jiang Han. Click, matagal na pagsisikap. Sa wakas naputol ang zipper. Ang nakita sa maleta ay nagpatawa sa kanya sa galit. Ang aking mga damit at gamit ay nakalagay lahat sa kahon, hehe. Ayos, ikaw na si Jiang Han, 3 taon kang nasa tabi ko. Hindi ko napansin na ang lakas ng loob mo, sabi mo diborsyo, at inihanda mo na ang bagahe. Ano ang gusto mo? Gusto mo akong pilitin? Galit na sabi ni Xiaoshu. Kinuha niya ang aking mga damit isa-isa at isinabit sa aparador, sa totoo lang. Gusto niyang tumawag ng seradura sa hating gabi para palitan ang lock ng aking silid na pwedeng buksan lang mula sa labas. Para kay Jiang Han na magloko, ngunit sa oras na yon, isang litrato ang nahulog mula sa damit. Ano ito? Lubos na naguguluhan si Xiaoshu. Sa litrato, isang mukha na eksaktong katulad niya, nakasuot ng puting damit at may sombrero na gawa sa halamang bellflower. Ngiti na inosente at masaya. Sa unang tingin, may konting saya sa puso ni Xiaoshu. Kahit baliw si Jiang Han, iniingatan pa rin niya ang litratong ito. Sa ikalawang tingin, hindi tama. Parang hindi siya ito. Dahil hindi siya magsusuot ng ganitong damit. Sa ikatlong tingin, natuklasan. Hindi talaga siya ito. Una, hindi siya umingiti ng ganito. Ikalawa, hindi ganito ang kanyang mga mata. Napakalambing ng kanyang ngiti. Ikatlo, sa likod ng litrato nakasulat ang pangalan, Jiang Miaoyi. 10 oras 17 minuto, ilang 10 kilometro sa expressway patungo sa lungsod, nayon ng Shikuo. Isang puting buhok na matandang lalaki ang natutulog sa upuan. Umupo ako sa tabi niya, marahang pinapaypayan siya. Para alisin ang bihirang init. Matanda, anong oras na? Ano pa ang pinag-uusapan mo kay Jiang Han? Naabala mo ang bata sa pagtulog. Isang puting buhok na matandang babae ang lumabas ng bahay. Nagbubulong-bulong siya na nagrereklamo. Lola, show. Nakatulog si Lolo, pabulong kong sabi, nakakatawa. Nagmulat ng mata si Xia Jiangwo na nalilito, puno ng pagtataka. Anong nangyari? Paano ako nakatulog? Medyo napahiya siya, kinamot ang ulo. Mabilis na umupo. Jiang Han, gabi na. Matulog ka na. Ngumiti si Jiang Han at tumango. Sige, Lolo. Kaluskos, sa oras na yon, narinig ang tunog ng gulong na gumugulong sa kalsada. Pagkatapos ay isang serye ng katok. Lolo, ako ito. Uminom ka ba? Naamoy ni Xiaoshu ang amoy ng alak sa akin, hindi napigilang magmura. Tumango ako. Tinawag ako ni Lolo, kaya uminom kami ng 2 baso. Tumawa ng malakas si Xia Jiangwo. Haha, uminom kami ng maotay. Kahit mataas ang grado, mabilis din mawala. Nakatulog ako saglit. Ayos na. Natatakot siya na sisihin ako ni Xiaoshu, kaya mabilis siyang nagpatahimik. Shu, huwag kang mag-alala, matibay ang katawan ni Lolo. Minsan uminom ng konti ay okay lang. Umiti ako na parang walang nangyari. Iparada mo ang kotse ko. Pinigilan ni Xiaoshu ang galit, hindi pumutok. Bakit normal lang na si Jiang Han ay umuwi at manirahan, pero ako na umuwi ng hating gabi, tatanungin mo kung hindi ako papasok bukas. Dahil abala ka. Hindi napansin ni Xia Jiangwo ang kalubhaan, mayayabang nasabi. Boom, sumabog ang isip ni Xiaoshu, ang galit sa puso ay parang bundok Fuji sa tabi. Kapag sumabog, hindi alam kung ilan ang mamamatay. Matanda, pasok ka na at matulog. Napansin ni Wu Xiuqiu na may mali, hinila siya. Kayo na 2 matulog ng maaga. Handa na ang silid. Lumingon si Xia Jiangwo. Sige, Lolo. Tumango ako. Tinulungan ko si Xiaoshu na iparada ang kotse sa parking ng nayon, samantalang si Xiaoshu ay malayo na gumagamit ng cellphone. Pagkatapos, nilock ang cellphone. Papasok na sana ako, ngunit itinulak ako palabas ni Xiaoshu na may mahinang sigaw.
Tahimik at payapa ang probinsya sa hating gabi, ngunit ang katahimikan na ito ay naging tanda ng paparating na bagyo. Dingdong, ang aking cellphone ay nakatanggap ng mensahe. Kinuha agad ni Xiaoshu. Ang mensahe sa chat ay nagalit siya kaya itinapon ang cellphone sa lawa. Ang aking cellphone. Nagulat ako, mabilis na tatakbo. Ngunit hinawakan ako ni Xiaoshu, mabagsik na tiningnan sa mga mata, mababa at nangingipin. Jiang Han, gusto mo ba ako? Yung babae na nag-message sa'yo kanina. Si Jiang Miaoy yun, di ba? Ang profile picture ay eksaktong katulad ng litratong ito at kamukhang kamukha ko. Ano nang gusto niya sa'yo? Magpunta sa programa. Pagkatapos ng kaarawan ni Lolo, sasama ka sa kanya sa programa, magkasamang mamuhay. Hindi man lang napansin ni Xiaoshu ang kanyang tono. Para siyang nabasag na banga ng suka sa loob ng 26 taon, sobrang asim. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nasa isip ko. Makikipaghiwalay sa akin, tapos hahanap ng babaeng kamukhang kamukha ko. Pupunta sa programa, at saka pa niya ako pinaalalahanan na sa susunod na Martes. Magkita kami sa istasyon ng bus, sabay na pupunta sa grupo ng programa. Shoo! Alam mo na, napatigil ako, nakatitig sa litratong hawak ni Xiaoshu. Napakamot ako sa sentido. Alam mo na, ano ngayon? Halos maiyak si Xiaoshu sa galit. Ibinigay niya sa akin ang kontrata dahil naramdaman niyang kakaiba ako. Mabait ako sa kanya, ngunit parang ang kabaitang ito ay para sa ibang tao. Pasensya na. Huminga ako ng malalim, ang tingin ay nakatuon sa malayo. Gusto mo ako, ngunit hindi mo ako makukuha, kaya humanap ka ng babaeng katulad ko bilang kapalit. May sakit ka ba? Reklamo ni Xiaoshu, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Ang boses ay tila piniga mula sa kanyang mga ngipin. Shu, pagkatapos ng kaarawan ni Lolo, maghihiwalay na tayo. Hindi na tayo bagay para magpatuloy dahil sa isang kontrata. Nais kong magsindi ng sigarilyo, ngunit nasa harap ko si Xiaoshu, kaya napangiti na lang ako ng mapait. Ibinalik ko ang sigarilyo sa loob ng pakete. Sige, mabuti. Mabuti. Dahil gusto mo ako, humanap ka ng kapalit para sa akin. Si Xiaoshu, dahil sa sobrang emosyon, ay napabulalas at umubo. Dali-dali kong hinagod ang kanyang likod. Ngunit tinabig niya ako. Shu, hindi mo kailangang gawin ito. Alam nating lahat ang lugar ni Xu Xiaopeng sa iyong puso, at ako'y isang mahirap lang. Tunay na hindi kita bagay. Naaksidente ka sa paghabol sa kanya. Sa maraming araw at gabi, umiiyak ka at tinatawag ang kanyang pangalan. Si Xiaoshu ay natigilan sa aking sinabi. Iminulat niya ng malaki ang kanyang magagandang mata, hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Mahirap, hindi bagay. Lasing ka ba? Gusto na ng tatay ko na ibigay sa iyo ang grupo para maging presidente ka. At saka, Shu, napagkasunduan na natin sa kontrata na kunwari lang tayong kasal. Hindi ka nakikialam sa akin, hindi ako nakikialam sa iyo. CJ, nanginginig si Xiaoshu. Jiang Han, gusto mong makipaghiwalay, di ba? CJ, hiwalay na tayo. Ngayon na. Bigla siyang tila nawalan ng lakas, pasuray-suray na naglakad pasulong, ngunit pinilit niyang itago ang kanyang dalamhati. Bumalik si Xiaoshu sa villa, humihikbi, at pinunit ang divorce agreement sa mesa. Sa madilim na bahay, siya na lang mag-isa. Isang malamig na kalungkutan. Biglang bumalot sa kanyang katawan. Muling tumawag si Xu Xiaopeng. Galit na galit siya. Sinagot niya ang tawag at sumigaw sa kabilang linya. Xu Xiaopeng, may sakit ka ba? Sinabi ko nang wala na tayong pag-asa. Kung mangahas ka pang mang-istorbo sa akin, ipapahulog kita sa dagat. Shu, hindi man lang natapos ang sasabihin sa kabilang linya, pinatay na ang tawag. Humihikbi si Xiaoshu. Buburahin na sana niya ang numero, ngunit biglang nagloko ang basag na screen ng kanyang telepono, kaya't inihagis niya ito sa galit. 3 taon na ang nakalipas, biglang umalis si Xu Xiaopeng nang walang sabi-sabi, biglang nakipaghiwalay. Pagkatapos ay binablock siya. Parang nabaliw siyang humabol at naaksidente. Hindi niya maintindihan. Sila ni Xu Xiaopeng ay magkaibigan mula pagkabata, lumaki ng magkasama. Maganda ang relasyon ng dalawang pamilya, pero bakit ginawa iyon ni Xu Xiaopeng? Aksidente. Pag-ibig na nasira, paralisado ang kalahati ng katawan. Maraming dagok ang tuluyang sumira sa kanyang pag-asa. Pinabayaan na niya ang sarili. Tama ang sabi sa internet, ang pag-ibig mula pagkabata ay hindi kayang tapatan ng biglang dumating. Laging may isang mapang-akit na babae na akit sa kanila palayo. Ganyan si Xu Xiaopeng. Ganyan din si Jiang Han. Itong mapang-akit na babae sa litrato, kahit kamukha ko siya. Pero saan ba siya nakakalamang sa akin? Sumpa, hikbi. Hindi malaman kung kailan nakatulog si Xiaoshu sa sofa, mahigpit na yakap ang aking kumot, ang katawan ay nakakulot. Tila walang seguridad. Nagising siya dahil sa matinding pangamba. Pabulong na hinimas ang namumugto at namumula niyang mga mata, medyo masakit ito. Jiang Han. Jiang Han, nasaan ka? Nagugutom ako. Ang boses ay umalingaw sa walang laman na villa.
Ngunit matagal na walang sumasagot, nasa mesa ang nakalaminan na larawan, napakasakit sa mata. Kung gaano kasaya ang ngiti ng tao sa larawan, lalong sumasakit ang puso ni Xiaoshu. Naalala niya, wala na ako sa bahay, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Ruta, si Cheng Muyuan. Isang payat na figura na may sigarilyo, isang kamay may dalang balde, isang kamay may hawak na bukwet. Dumaan sa daan ng mga puno at hagdan, dumating sa harap ng lapida. Sa lapida ay isang itim at puting larawan, isang dalagang may ngiting kasing ganda ng tagsibol, ngunit ang anyo ay tuluyang naipit sa edad na 19. Napakaganda, kumuha ako ng malinis na basahan, maingat na pinunasan ang lapida. Ang tingin ay napakalambing, at sa lapida ay may nakaukit na ginintuan na mga salita. Libingan ng minamahal na asawang si Jiang Miaoy. Sinindihan ko ang sigarilyo, hindi napigilang ngumiti sa sulok ng labi. Tumingin sa tao sa larawan, lalong naantig. Noong unang panahon, ikaw ang pinakagusto kong pakinggan na kumanta. Sa susunod ay aalis ako ng ruta ng ilang oras para hanapin ang aking hinaharap na buhay. Bago umalis, tutugtog ako ng isang piyesa para sa'yo, sana hindi ka malungkot. Nakaharap sa lapida, naupo ako sa lupa. Ang mga nakaraang taon, tayo. Ilang beses na bang sinabi? Kasabay ng mahinahong tunog ng gitara, isang mababa at nakakaakit na boses ang sumagot. Kahit malungkot ang tono, naawit ko ito ng may kasiyahan, nakakaakit. Mas nakalulubog, parang nakikita ang dalawang batang anyo na tumatakbo sa paaralan. Habang nag-uusap, tila lumitaw sa aking paningin ang dating anyo. Siya ang humarap sa buong paaralan, umakyat sa entablado ng pagdiriwang, at sa kanyang tabi. Ako ay nakaupo sa mataas na bangko, may gitara sa dibdib, nakangiti sa kanya. Jiang Han, bakit laging napakalungkot ng pagkanta mo? Sinasadya mo ba akong paiyakin? Jiang Han, maging optimistiko ka, umiti ka ng madalas. Ilang taon ka lang, parang laging matanda, ginagawa akong bata. Jiang Han, kalimutan mo ako. Sa mga araw na wala ako. Huwag mo akong isipin. May magandang kinabukasan ka pa, hindi mo kailangang itali ang iyong buhay para sa akin. Jiang Han, aalis na ako. Sa susunod na buhay, magkita tayo. Bobo, hindi kita minahal. Ngunit kung may susunod na buhay, tiyak na mamahalin kita. Natapos ang tugtog, naglaho ang mga tao. Ang kwerdas ng gitara sa aking kamay ay unti-unting naging payapa. Kahit gaano pa kahabain ang huling nota, ay may ganap na paghinto. Iniunat ko ang kamay, marahang pinindot ang lapida, tulad noong hinahagod ang kanyang maliit na ulo. Lagi niyang sinasabi, huwag mo akong pindutin kung hindi ako tatangkad. Babawiin ko lahat sa'yo. Sabi pa niya, Jiang Han, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kung ganyan mo ako titingin, iiyak ako. Alam kong hindi ako abot ng 20. Tumingin ako sa langit, ang sigarilyo sa aking labi ay muling naapos. Bobo, hindi ka naman talaga umalis. Laging nabubuhay sa aking mga awitin. Magtatagumpay ako, dadalhin ko ang iyong dating mga pangarap sa iyong pinapangarap na templo. Sa sandaling iyon, wala na akong pagsisisi sa buhay. Sa oras na yon, baka isaalang-alang ko ang sinabi mo bago ka mamatay, magmahal ng marugdob, mag-asawa at magkaanak. At tumanda ng ganito. Ngumiti ako, tumalikod at umalis. At ang matigas na maliit na daisi sa tabi ng lapida ay umiling-iling sa hangin, parang nagpapaalam. Ngayon, dahil sa kaarawan ni Xia Jiangwo, napakaingay ng lumang bahay ng Xia. Puta, Setyembre na, pero ang init pa rin. Kung may kakayahan ako, babagsakin ko ang araw mula sa ulo. Isang murahing tinig ang narinig. Ang kanyang may batch ay itinapon sa sulok. Ang taong ito ay ang aking biyenan, si Xia Chenggong. Bakit ikaw lang? Nasaan si Shu? Tatay. Shu ay abala sa kumpanya. Ang kaarawan ni Lolo ay sa makalawa, magkakaroon ng 3 araw na selebrasyon sa nayon. Kailangan munang tapusin ni Shu ang mga gawain sa kumpanya, pagkatapos uwi para maghanda sa kaarawan ni Lolo. Hindi masyadong pinansin ni Xia Chenggong. Tumango siya bilang sagot, ngunit habang nagsasalita, lumapit siya sa akin. Nilagyan niya ng sigarilyo ang bibig ko, at sinindihan ito sa oras na todo ako sa pagluluto. Sa ibang bahay, ang manugang ang mag-aalay ng sigarilyo sa biyenan, ngunit sa pamilya Xia, baligtad. Si Xia Chenggong ay hindi nagmamalasakit dito, at kung hindi sa akin na 3 taon na tuloy-tuloy, ang anak niyang babae ay talagang masira ang buhay. Dahil sa problemang ito, siya at ang ama ni Xu Xiaopeng ay direktang naghiwalay, 3 taon nang hindi nag-uusap. Dahil lang hindi naturuan ng ama ni Xu Xiaopeng ang kanyang anak, ang pagiging model ng isang pulang henerasyon ay talagang espesyal na espesyal. May 2 babae, kapag natapos na sa kabila, sinipa niya ang anak na babae nito. Kung hindi napigilan ng pamilya, matagal na niyang kinuha ang palakol at pinatumba si Xu Xiaopeng. Kain na. Inihain ko ang pagkain sa mesa, umupo ang lahat sa hindi kalayuan. Agad na dumating ang inday ng mga nag-uusap, kuya, eto. Isang manok na namulot lang namin sa daan, mabangis. Ay, walang mabangis na manok. Hinuli ni Xiao Zhaizi ang manok ng iba. Kailangan kong ibalik agad.
Humingi ako ng tawad, lumabas ako at gumawa ng mga bagay sa loob ng 10-10 minuto. Hinihintay ako ng lahat para kumain. Kahit ang mga bata ay hindi pa kumakain. Tay, bakit hindi pa kayo kumakain? Lumamig na ang ulam. May naantig sa puso ko. Hindi ba't hinihintay ka namin? Ngumiti si Jiang Chenggong, pinaupo ako sa tabi niya, sabay na nakaupo sa isang bangko. Ang aking katayuan sa pamilya Jiang, kahit ang mga pinsan kong asawa na may dose-dosenang kumpanya ay hindi makakaabot. Jiang Han, kapag ikaw at si Shu ay magkakaroon ng dagdag na kasal sa oras ng handaan. Sa baryo rin gagawin. Kung lilipat tayo sa hotel, mataas ang antas. Pero magagalit ang iyong lolo. Sige, tumango ako at pumayag. Tumango rin si Jiang Chenggong. Kung wala kayong ginagawa, kayo ang makipag-ugnayan sa naglalakbay na tindahan ng alak. At ang ugnayan sa mga kaugalian ng baryo, kayong dalawa ang bahala. Magkano pa ang nasa bulsa mo? Kakapadala ko lang ng 5 milyon sa iyong card. Hindi na kailangan, ibabalik ko na lang sa iyo ang pera. Mabilis kong sinabi, okay lang, dahil may pera, itago mo na lang. Wala kang marami, pera lang. Hahaha. Nakita ang sobrang pagmamayabang ni Jiang Chenggong, si matandang Jiang Jiangwo ay umiling at pinatamaan siya ng kanyang tubo ng sigarilyo. Chenggong, bago mag-Spring Festival, makakaya mo bang matapos ang bagay? Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Jiang Chenggong. Pero nakakatawa pa rin. Siyempre kaya, mas mabuti na si Shu ngayon. Maaari nang isuot ang wedding gown. Tuwang-tuwa si matandang lolo at tumango, ingay enan. Ito ay mas katanggap-tanggap. Magpakasal ngayong taon, magkaanak sa susunod na taon. Sa susunod na taon, magkaroon ng pangalawang anak, tapos magpahinga ng 2 taon, pagkatapos ay magkaroon ng pangatlong anak. Dahil sinabi iyon ni matandang lolo, iyon na ang desisyon. Lolo, ano ba ang tingin niyo kay Shu? Naiinis at natawa ako. Malapit na dumilim nang dumating si Xiashu. Wala na ang luha sa kanyang mukha. Pinalitan ng kaunting lamig. Shu, nandito ka na. Kunin mo ang tatay mo, tingnan mo kung saan siya naglalaro ng baraha. Sigaw Yulan na nakasuot ng apron. Lumingon at nag-utos. Tumango si Xiashu, ngunit bago umalis ay tumingin sa akin. Hindi nagtagal, nahuli si Xia Chenggong. Natalo siya ng mahigit 200 sa hapon. Medyo malungkot ang ekspresyon. Magpadala ka sa akin ng 5 milyon, walang problema. Natalo sa sugal, nakakainis. 8. Ate Tang, isang grupo ng mga bata, hindi alam kung saan naglaro ng halos buong araw. Oras na ng pagkain, sabay-sabay silang umuwi. Si Little Tang Mei ay kumakapit kay Xiashu. Ate Tang, pwede bang hindi ka pakasalan si kuya? Nagulat si Xiashu sa sinabi nito. Nagtaka, anong ibig mong sabihin? Medyo nahiya si Little Tang Mei. Ako gusto kong paglakiin. Ngunit ito ay nagpamulat muli kay Xiashu. Ang tingin sa akin ay may bahid ng pagkainis, ngunit higit pa. Ay sama ng loob. Ako ay abala sa pagluluto, walang mga mata sa likod ng ulo. Hindi napansin ang nakamamatay na tingin ni Xiashu na parang malamig na ulan. Nang mabusog na ang lahat, ganap ng madilim. Hinila ako ni Xia Chenggong sa bahay ng kapitan. Para pag-usapan ang tungkol sa kaarawan. Sa kabilang banda, hinila ni Gao Yulan si Xiashu. Naglalakad sa baryo. Shu, sa pagitan mo at ni Jiang Han. Ano ba talaga ang nangyari? Pumunta ka ba kay Xu Xiaoping? Naramdaman ni Xiashu ang sama ng loob. Gustong sabihin hindi, ngunit pagdating sa dila, naging. Nagpunta ako roon. Biglang nagalit si Gao Yulan. Medyo nasiraan siya ng loob. Ano ba iyang ginagawa mo? Kahit ganoon na ang lagay natin sa pamilya Xu, bakit mo pa siya hinahanap? At bakit kanya iniwan noon? Alam mo naman na hindi pinaplano ng pamilya Xia na ipakasal si Xiashu. Kung gusto ni Xiashu, tatanggapin nila. Hindi naman kailangan ng pampulitikang kasal. Ang pagkatao ay hindi problema, basta may pagmamahalan. Kung ganoon, ang natitira ay kayang ayusin ng pamilya Xia. Nay, gusto kong makipaghiwalay kay Jiang Han. Nagsalita si Xiashu nang may pagngingipin, pero may luhang bumubulang sa kanyang mga mata. Hiwalayan? Ano bang iniisip mo? May bagay ba na hindi kayang ayusin sa maayos na usapan? Nag-alala si Gao Yulan, ayaw niyang magkagulo ang kanyang anak. Sina Jiang Han at ako ay kasal lang sa kontrata. Bawal ba akong makipaghiwalay kung gusto ko? Hindi ko siya gusto. Iniligtas niya ako mula sa kawalan ng pag-asa, pero binigyan din naman natin siya ng napakaraming pera. Pantay na yon. Lalong naging malungkot si Xiashu habang nagsasalita. Ang mga salitang ito ay kaya lamang niyang sabihin sa kanyang ina. Kung kay Xia Chenggong, ang kanyang ama, sasabihin niya yon. Tiyak na sasabihin ni Xia Chenggong, kasal sa kontrata. Sa sandaling iyon, natigilan si Gao Yulan, pakiramdam niya ay babagsak na ang langit. Lahat sa pamilya Xia ay inakala na sila ay legal na kasal, totoo ang kanilang marriage certificate. Dahil lamang sa may kapansanan si Xiashu, hindi sila nagkaroon ng kasalan. Naiintindihan naman ng lahat si Xiashu. Pero hindi inaasahan ni Gao Yulan na sila pala ay may kontrata lamang. Xiashu, ano ba talaga ang nasa isip mo? Sumigaw ang ina sa kanya.
Lalong naging malungkot si Xiaoshu. Tumigas ang kanyang ulo dahil sa galit. Ayoko lang talaga sa kanya. Pero gusto niyo siya, kaya pumayag akong magpakasal sa kontrata. Ganoon na lang ang ginawa ko. Gusto ko lang makipaghiwalay sa kanya, pero pinunit niya ang divorce agreement. Kalokohan ito. Galit na galit si Gao Yulan na mula ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may kasalanan siya sa akin dahil sa kalokohan ng kanyang anak. Nanadamay ako dito. Shoo! Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at tumalikod, umalis. Inakala niya na kahit may hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, hindi naman ito malaki. Pero sino ang mag-aakala na sila ay kasal lamang sa kontrata? Bumalik na si Xu Xiaopeng. Kung ako ang nasa sitwasyon, malamang ay aalis na ako. Pero ang manugang ng pamilya Xia ay dapat siya lamang. Kung maglalakas loob si Xiaoshu na dalhin si Xu Xiaopeng pauwi, tiyak na sasaktan siya ni Xia Chenggong hanggang sa maospital. Bakit lahat ng kasalanan ay akin? Umupo si Xiaoshu sa lupa, nagtatampo, nakabusangot. Sa pondong kung saan itinapon niya ang aking telepono, may isang grupo ng maliliit na pato na lumalangoy-langoy. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa ibabaw ng tubig, nagbibigay liwanag sa kapusyan ng kanyang mga bukong-bukong. Pero si Xiaoshu ay talagang umiiyak ng walang magawa. Naalala niya na ang aking telepono ay tila hindi tinatablan ng tubig. Hindi niya alam kung bakit, ngunit gusto niyang malaman ang ugnayan ko sa babaeng iyon. Kahit alam niyang ang mga usapan ay maaaring hindi ka nais-nais, gusto pa rin niyang makita. Pagkaalis ni Gao Yulan, pumunta siya sa bahay ng matandang kapitan ng baryo. Bumalik sa normal ang kanyang hitsura. Ngumiti siya at naupo sa tabi nila. Mula alas 8 hanggang halos alas 10, walang anumang pagkainip. Nakinig ako ng mabuti sa sinasabi ng matandang kapitan at isinulat ang maraming bagay sa pulang papel. Sa pagtingin sa akin, lalo pang nasaktan at nalungkot si Gao Yulan. Ang galing na bata ito. 3 taon ay hindi sapat, nakatali pa rin sa isang kontrata. Tiyak na labis ang kanyang sakit. Labis ang kanyang kawalan ng pag-asa. Paglabas mula sa bahay ng matandang kapitan, inilayo ni Gao Yulan si Xia Chenggong at ang iba pa. Sabay kaming naglakad sa daan ng baryo. Jianhan, may itinatago ba kayo ni Shu sa amin? Ma, ano po ang tinutukoy niyo? Nanlumo ang puso ko. Si Gao Yulan ay kausap ako ng mag-isa, malamang tungkol sa diborsyo. Ikaw na ang magsabi. Tiningnan ako ni Gao Yulan at nagtanong pabalik. Nanatili akong tahimik sandali. Ma, ako ang may kasalanan sa bagay na ito. Hindi ko sinabi sa inyo noong una. Huwag kayong mag-alala, pagkatapos ng kaarawan ni Lolo, ako ay tahimik na alis. Gusto ko lamang tapusin ang huling bagay na ito, ayokong mabigo si Xia Jiangwo. Ang ika-70 kaarawan ay napakahalaga. Kung magkakagulo tayo sa panahong ito, mapapahiya ang pamilya Xia sa baryo. Umalis? Sino ang nagsabing aalis ka? Nakatingin sa akin si Gao Yulan ng seryoso. Ang sarili kong anak ang gumawa ng kontrata, pero ikaw ang handang magpasa ng lahat, kahit umalis. Ang ika-negatibo 70 kaarawan ay ang pinakamahalagang bagay. Kung sa oras na ito ay magkagulo, tiyak na mapapahiya ang pamilya Xia sa baryo. Ano ang pag-alis? Sino ang nagpahintulot sa iyo na umalis? Talagang seryosong tumingin sa akin si Gao Yulan. Ito ay sariling anak na gumawa ng kontrata, pero ako ang handang sumalo lahat, kahit umalis. Sinisikap din niyang protektahan ang kanyang anak. Anong klaseng bagay ito? Jianghan, isang salita lang si nanay, kung wala ka, magkakawatak-watak ang pamilyang ito. Huwag mong sasabihin kahit kanino muna ang tungkol dito, lalo na kay Xiaoshu. Si nanay na ang magsasalita sa kanya. Sa madaling salita, si Xu Xiaopeng, tiyak na hindi siya tatanggapin sa ating pintuan. Alam kong nagkakamali siya ng pagkaunawa, nanay. Hindi ganito ang sitwasyon. Pinutol ni Gao Yulan ang usapan habang umiiling, tama na, hindi mo na kailangang ipagtanggol si Xiaoshu. Kung anong klaseng tao siya, alam ni nanay. Kung madali siyang kausapin. Hindi siya ganito kahit kalahati ng katawan niya ay paralisado, naghahanap pa rin ng gulo kay Xu Xiaopeng. Gusto kong ipaliwanag ang tungkol sa litrato. Ngunit itinuring lang ni Gao Yulan na tungkol ito sa kontrata, hindi ako pinayagang magpaliwanag. Pagdating sa harap ng bahay, nagtataka si Gao Yulan kung bakit may putik sa sahig na nanggaling sa lawa, at may malinaw na baka sa sementadong daan. Sa loob ng villa, si Xiaoshu ay puno ng putik na pumasok sa bahay, kasabay ng kanyang mga hakbang. Ang sahig ay puno ng mga marka ng putik, at patuloy na nalalaglag ang putik mula sa kanyang katawan, ngunit hawak niya ang isang cellphone. Hindi na siya nakapagpaligo, nag-charge muna siya ng cellphone, ngunit pagkatapos ng matagal na paghihintay. Walang kahit anong ikon na nag-ilaw. Pinaghihinalaan niyang may sira ang charger, kaya naghanap siya ng extrang charger. Ngunit wala pa ring epekto, wala siyang magawa kundi lumabas muli. Dala ang kanyang pagkagulo, pumunta siya sa isang repair shop ng cellphone. Nagbayad ng dagdag para pumunta agad ang may-ari. Kahit maaayos o hindi, 1,000. Ang may-ari na bagong tulog. Mabilis na tumalon mula sa kama, sumakay sa kanyang motorsiklo at dumating. Sa mukha ni Xiaoshu,
Kahit may konting putik, ngunit sa ilaw, lalo siyang naging maganda. Siya ang pinakamagandang babae na nakita ng may-ari, walang katulad. Maganda, ang cellphone mo ay nababad ng matagal sa tubig. 10,000, maaayos ba? Walang saya sa mukha ng may-ari, susubukan ko. Pinag-isipan ito ng may-ari ng ilang sandali. Flying wires, palitan ang siig, lahat ng ito ay hindi maintindihan ni Xiaoshu. Hindi pa rin ito naayos. Paano kung dalhin sa Huaqiangbei sa Shenzhen? Tanong ni Xiaoshu. Mas magaling ang teknolohiya doon, ngunit napakaliit ng posibilidad. Nag-isip si Xiaoshu. Ganito, bibigyan kita ng 10,000 muna. Dalhin mo ang cellphone papuntang Shenzhen para sa akin. Pag naayos, bibigyan kita ng 100,000. Seryoso ang mukha ng may-ari. Apurahan ba? Tumango si Xiaoshu, apurahan. Mas mabuti kung umalis ka ngayong gabi. Sabay, binayaran niya ang may-ari ng 10,000. Tinanggap ng may-ari ang pera, walang sabi-sabi, dala ang cellphone, umalis sa gabi. Patungong Shenzhen. Maganda kung hindi mo alam ang password. Walang anumang datos ang makakaligtas. Alam ko, tumango si Xiaoshu. Ang password ko ay yun lamang, napakadaling hulaan. Alam niya lahat. Pagkatapos, umalis din si Xiaoshu sakay ng kanyang sasakyan. Umuwi siya ng bahay ng mga 2:00 ng madaling araw. Naligo siya. At humiga sa malambot na kama, ngunit hindi siya makatulog. Bumaba siya at umupo sa sofa. Yakap ang kanyang kumot. May ilaw na tanso sa likuran, at sa lamesa ay ang litrato ni Su Feng. Hindi niya napigilan na kunin ito, kahit ilang beses niyang itinapon ang litrato sa basurahan. Sa huli ay pinulot niya ito muli. Ang babaeng nasa litrato, kamukha niya. Ngumingiti ng napakalambing, tila ang mata niya ay para lang sa taong kumuha ng litrato. Natigilan siya. May mali siyang naramdaman. Kung ito ay random na litrato ng babaeng iyon, hindi ito ilalagay ni Jiang Han sa kanyang maleta. Napaka-importante. Kung gayon, ang malambing na tingin na yon, para kanino ito? Para kay Jiang Han? Hindi kaya matagal nang magkakilala ang babaeng ito at si Jiang Han? Isang napakalokong ideya ang nagsimulang mabuo sa isip ni Xiaoshu, ikinagulat ng kanyang pananaw. Hindi kaya ang sinasabi ni Jiang Han na siya ay isang tagahangako ay kasinungalingan mula sa simula. Hindi kaya lumapit si Jiang Han sa akin dahil sa kanya. Namutla ang mukha ni Xiaoshu, humigpit ang kanyang paghinga. Galit na galit siyang pumunta sa kanyang silid. Para maghanap ng higit pang ebidensya, ngunit wala siyang mahanap maliban sa litratong ito. Hindi, sobra lang ang iniisip ko. Hindi ganyan si Jiang Han. Kung siya ay lumapit sa akin sa loob ng 3 taon dahil sa ibang babae, at tiniis ang kanyang init ng ulo. Ano ba ang pakay niya? Hindi naman niya gusto ang pera ng pamilya namin. Xiaoshu, huwag mong takutin ang sarili mo. Hinanang mabagal, dahan-dahan lang. Isang araw bago ang handaan, nakuha na ni Xiaoshu ang kanyang naayos na telepono dahil sa kanyang kakayahan. Bumalik na sa dati ang lahat at naghahanda na siyang bumalik sa nayon ng hapong iyon. Sinusuri niya ang aking telepono, sinusubukang ilagay ang aking kaarawan, mali. Inakala niya na baka sarili niyang kaarawan, at isang iglap ay pumasok siya, natigilan siya ng bahagya. Naramdaman niya ang lihim na kagalakan sa kanyang puso, ang paggawa ng sariling kaarawan bilang password ay isang bagay na gagawin niya. Subalit nang makapasok na siya sa sistema ng telepono, may kakaiba na naman siyang naramdaman. Dahil masyadong malinis ang telepono, nakalogout ang WeChat sapagkat pinalitan ko na ng bagong telepono. Pero sa gallery, walang kahit isang litrato ng babaeng iyon, ito na ang hindi tama. Alam niya ang password ko sa WeChat, gusto niya akong palayasin doon, ngunit pagkatapos mag-isip, pansamantala niyang pinigilan ang ideya. Ding-dong, may mensahe mula sa boss ng repair shop ng telepono. Oh, miss, may nakatagong espasyo ang teleponong ito, sumasakop ng mahigit 100 yen ng data. May pangalawang WeChat pa sa loob, akala niya ay nag-imbestiga si Xiaoshu ng ebidensya ng pagtataksil ng asawa, ngunit ang sinabi ng boss ay nagpabaliw kay Xiaoshu. Ay, Jiang Han, ikaw talagang walang hiya. Ginawa mo pala itong mga lihim sa likod ko, mahigit 100 yen, pangalawang WeChat. Password, naggangalit na ang mga ngipin ni Xiaoshu, sumunod sa sinabi ng boss. Bumalik siya sa interface ng paglalagay ng password. At nagsimulang subukan ang password ng nakatagong espasyo, pagkatapos ng 5 pagsubok, magla-lock ito. Ngunit kung 4 na beses siyang magkamali at 1 beses pumasok sa pangunahing interface, magre-reset ito. Ganyan ang ginawa niyang paulit-ulit, kaarawan ng aking ina, ng aking lolo at lola. Mali, kaarawan ng pamilya ni Xiaoshu, mali rin. Sa gitna ng pagkabaliw ni Xiaoshu, bigla niyang naalala ang numerong nasa likod ng litrato, 10:17 minuto. Kaya ito'y 4 na digit, sinimulan niyang gamitin ang 10:17 minuto bilang hulihan, at idinagdag ang taon sa unahan. Mula 99 hanggang 98 hanggang 97, sinubukan hanggang 90. Lahat ay nabigo, ganito na lang si Xiaoshu na nakipaglaban sa telepono ng mahigit 2 oras.
Nawalan na siya ng pag-asa, lalo siyang nawalan ng pag-asa, lahat ng maiisip niya ay hindi tumugma. Ang pangunahing interface ay normal na normal, ang kasaysayan ng browser ay normal din. Wala kahit isang maruming website, ang screensaver ay litrato ni Xiaoshu na kinuha ko. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkainis at bahagyang hinanakit. Ito ay litratong kuha ko sa unang araw na tumayo siya, ngunit ang kanyang pagkainis at hinanakit ay dahil sa tagal kong kumuha ng litrato. Wala akong kuha ni isang litratong ikinatuwa niya, tumayo siya ng napakatagal, nanginginig ang mga binti. Kaya natural na siya ay nagreklamo, ay, Jiang Han, ikaw talagang walang hiya, ano ba talaga ang password? Ding, isang tawag ang dumating, mula kay Xia Chenggong na nagrereklamo at nagmamadali, Shu, ano na ba ang nangyari sa basurang bagay sa kumpanya mo? Nahawakan na ba? Bumalik ka na agad, may gagawin sa bahay, hindi mauubos ang pera, siya at ako ay may tuwalya sa balikat. Abala sa pagtatayo ng entablado, nag-aayos na ang mga manunugtog, handa nang umawit sa gabi. Shu, paubos na ang sigarilyo, magmaneho ka at bumili, kung makakita ka ng matatanda, bigyan mo sila ng isang kaha. Nagpuna si Xia Chenggong ng pawis, sumigaw siya mula sa malayo, sige. Sa paglingon ni Xiaoshu upang sumakay sa sasakyan, nakita niya si Xiao Tangmi na nakasakay sa electric bike ng taga na yon. May daladalang maraming milk tea, xylitol, mint milk, pinigilan ni Xiaoshu ang kanyang komplikadong damdamin para sa akin. Iniabot niya ang kamay at marahang hinimas ang ulo nito, ngunit sa susunod na saglit, ang tasa mo ay ginawa ko kasama ang tindero, natutunan ko. Ako mismo ang gumawa nito para sa iyo, umiti ako at kinuha ang milk tea, pinagmamasdan siya ng nakakatawa. Salamat sa iyo, walang anuman, umiti si Xiao Tangmi ng malawak. Ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin, sa isang iglap, biglang nagbago ang mukha ni Xiaoshu. Ang milk tea sa kanyang kamay ay hindi na malamig, tulad na ito ng mainit na araw, sizzle. Gumiling ang gulong sa kalsada ng may lakas, malakas na ingay na ikinagulat ng marami. Ay, ano bang problema ni Shu? Inutusan siyang bumili ng sigarilyo. Bakit siya nagagalit? Tiyuhin, hindi mo alam, ito ay paninibugho ni ate. Si Xiao Tangmi ay nagpagpag ng kanyang ponytail sa gilid, walang kahihiyan, bagkus ay nagmamalaki. Si Xia Chenggong ay abala at nalilito, hindi pa niya namalayan, bakit ganito? Si Xiao Tangmi sa tabi ay winawagayway ang kanyang ponytail, walang kahit anong konsensya, sa halip ay mayabang pa. Si Xia Chenggong ay abala at medyo nahihilo, hindi pa nakaka-recover, biglaan. Ano ba ang selos niya? Wala naman babae na lumalapit kay Jiang Han. Biglang nagturo si Little Cao Sintang sa sarili niya, galit na galit. Tito, hindi ba ako maganda? Tiningnan siya ni Xia Chenggong ng seryoso, tapos sabi, huwag na lang. Wala kang kaagaw sa ate mo. Mana sa iyo ang ganda ng iyong tiyahin, pero ikaw, mana ka sa gen ng pamilya naming Xia. Ibig sabihin, pangit ka. Naginit si Little Cao Sintang, bigla siyang nakipaglaban kay Xia Chenggong. Tito, sakalin kita. Sakalin kita. Nagtawanan ang lahat. Gumikit si Xiaoshu ng sasakyan sa harap ng tindahan ng sigarilyo, takot ang tindero. Halos isipin niya na babangga ang isang babaeng driver sa kanyang pintuan. Pagbaba ni Xiaoshu sa kotse, namangha ang tindero. Diyosa! Para siyang Diyosa, pero ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay tulad ng yelong libong taon, nakakalamig. Tindero, bibili ako ng sigarilyo. Sa presensya ni Xiaoshu, nanginginig ang tindero, nagtanong kung anong sigarilyo ang gusto. Nang malaman na bibili si Xiaoshu ng sigarilyong Zonghua na nagkakahalaga ng 100,000 yuan, natakot siya at nagtanong kung para saan ang dami. Nang malaman na para sa 100, huminga siya ng maluwag at natuwa sa loob. Nag-ayos siya ng mga paninda. Kahit ordinaryong handaan, kailangan ba ng ganito karaming sigarilyo? Hanggang makita niyang namimigay ng sigarilyo si Xiaoshu, sa kanya naunawaan. Wow, ganito ba ang mayayaman? Ang pamimigay ng sigarilyo sa mga tagabayan ay isang kahon bawat isa. Kaya pala yumayaman sila. Dumilim na ang langit. Dahil buong araw nagtatrabaho ang lahat, maaga silang kumain. Inihain ang masasarap na pagkain. Kakaiba ang kalooban ni Xiaoshu. Isang malaking pamilya. Hindi sapat ang isang mesa. May mga lumalapit para mag-alay ng inumin. Hindi umiinom si Xiaoshu. Pero kapag may nag-aalay sa akin, kailangan niyang tumayo at sumama. Ang mga lalaki ay umiinom at naglalaro. Masaya ang paligid. Nakaupo siya sa tabi ko, patuloy na nakatingin sa cellphone ko. Naghihintay ng password ko. Haha, lagot na. Lagot na. Nilasing ako ng lahat. Tawanan ang narinig. Kayong mga bata, bakit kayo nakatuon sa paglalasing sa aking manugang? Wala na ba kaming iba? Kuya, kumusta ka? Gusto mo bang samahan kita sa pagpapahinga? Lumapit ang pinsan at ilang bata, nag-aalala. Okay lang ako, hayaan mo akong humiga saglit. Humiga ako sa mesa, kumaway. Pero sa oras na yon, umiikot na ang aking paningin. Hindi ako makatayo. Kayo ay masyadong mapang-api. Ang aking pinsang babae ay ayaw uminom. At hindi niyo siya inaanyayahan.
Ang aking pinsan ay mas marunong uminom kaysa kay kuya. Galit na nakatingin si Little Kausintang sa lahat. Namula ang mga mata ni Xiaoshu, nagulat nang tumingin kay Little Kausintang. Hindi, kung nag-aalala ka kay Jiang Han, mag-alala ka. Pero bakit mo ako isinasangkot? Hindi na ba ako pinsan mo? Shu, sumama ka sa amin, uminom ka ng kaunti. Matulog ka sa bahay ng mga lolo't lola ngayong gabi. Kung hindi ka ngayon, bukas inom ka pa. Dumating si Gao Yulan. Ako inom. Pumikit si Xiaoshu, kinuha ang baso. Pero sobrang bigat ng kalooban niya. Galit siya sa akin, at buong gabi ay hindi ko na ilagay ang password. Gumamit ako ng mukha o daliri. Plano niya sa hating gabi na subukan ang daliri ko. Kung maaari niyang buksan ang pribadong espasyo, dahil sa paggawa nito ay may password. At maaari ring magtakda ng fingerprint. Pero lalong sumama ang kalooban niya, sa tingin niya hindi niya na matiis hanggang hating gabi. Tama iyan, gumaan ang tingin ni Gao Yulan. Kung mag-aalangan pa si Xiaoshu at gustong makipaghiwalay sa akin, tatawagin siya ni Gao Yulan. Sa tabi at sasawayin. Shu, pumunta ka sa mesa ng matandang kapitan at mag-alay ng inumin. Iyon ay mga respetadong nakatatanda. Inanyayahan ng matandang Xia Jiangwo. CJ, hawak ni Xiaoshu ang baso. Pumunta sa mesa ng matandang kapitan at nagsimulang mag-alay. Hindi niya alam kung kailan siya nalasing. Patuloy siyang uminom. Nang magising siya, natumba na ang lahat. Shu, kung ayaw mong uminom, huwag kang uminom. Pero kapag uminom ka, nalalasing ka ng ganito. Ang pag-inom ay para sa saya, walang pumipilit sa'yo. Bakit mo ginagawang ganito? Inalalayan siya ni Gao Yulan pabalik sa maliit na bakuran, inilagay sa kama na parang walang pakialam. Siya na mismo ang naghanap ng alak, parang baliw. Huhu, manakahiga si Xiaoshu. Biglang humagulgol. Ano ang nangyari? Umupo si Gao Yulan sa tabi ng kama, naawa sa kanyang anak. Marahang hinahaplos ang mukha nito. Si Jiang Han siya ay isang walang hiya. Lalong naawa si Xiaoshu. Sa kalasingan, inilabas niya ang kanyang inis. Umiiyak, nagwawala at walang hiya pa. Ang walang hiya ay ikaw. Paano ka gumawa ng kontrata? Punot ang noo ni Gao Yulan, sabi. Huhu, si Jiang Han may iba na siya. Sa yakap ng aking ina. Umiyak siya ng malakas. Ang mga salitang hindi niya masabi noon ay lumabas na ngayon. Ano ang sinabi mo? Nagulat si Gao Yulan, sumabog ang kanyang isipan. Naputol ang mga salita ni na Jiang Han at Xiaoshu. Umiyak siya hanggang sa makatulog. Tinanggal ni Gao Yulan ang kanyang sapatos at medyas, tinakpan siya ng kumot at binuksan ang aircon. Ngunit sa loob-looban, hindi siya mapakali. Makalipas ang ilang sandali, binalik ako ng aking tiyahin at pangalawang tiyahin. Matagal na akong naghintay, kahit medyo lilinaw na ang aking isip, lasing pa rin ako. Tiningnan ako ni Gao Yulan at hindi niya akalain na ako ay isang taong kayang magtaksil. Lahat ay nasa pamilya Xia. Pumunta sila upang bisitahin ang mga lolo't lola at sila. Araw-araw kailangan kong magluto para kay Xiaoshu. May nagsabi na wala akong kakayahan, isa lang akong asawang lalaki na kumakain ng malambot na kanin. Ngunit hindi ganoon ang tingin ng pamilya Xia. Kahit sino pa ang magsabi niyan, papagalitan nila agad. Kung si Jiang Han ay talagang isang taong kumakain ng malambot na kanin at walang kabuluhan, magugustuhan ba siya ni Xia Chenggong? Si Lolo Xia Jiangwo ay lubos na nagpapahalaga sa kanya. Kaya sa tingin niya, ito ay isang pagkakamali lamang. Nagsara ang pinto. Sa kama, dalawang hininga ang tahimik at matatag, ngunit may isang taong parang isda sa tubig. Paulit-ulit siyang sumiksik sa kandungan ng isa, mahigpit na yakap ang isa. Ang sikat ng araw ng umaga. Dumaan sa mga siwang ng kurtina, bumagsak sa kama sa silid. Hindi ko maiwasang kuskusin ang aking ulo at imulat ang aking mga mata. Ngunit naramdaman ko na napakabigat ng aking katawan, parang may pinipiga, kasama ang isang bango na dumating. Tumingin ako sa tabi, at nakita ko si Xiaoshu na yakap ako, ang kanyang buhok ay medyo gusot. Siya ay nakakulong sa aking braso. Siya ay mahimbing na natutulog, ang aking kanang kamay ay manhid na. Inayos ko ang aking sarili, gusto kong hilahin ang aking katawan mula sa kanyang yakap. Si Xiaoshu ay parang naramdaman na may bagay na lumalayo sa kanya. Sinubukan niyang sunggaban ito ng buong lakas. Lalong humigpit ang yakap kaya nahirapan ako. Ang kanyang katawan ay perpekto, kahit hindi hubad ang damit, ang pakiramdam ay malambot. Kailan pa ako naging ganito kalapit kay Xiaoshu? Kahit noong minamasahe ko siya dati. Sa loob ng 3 taon ay hindi nangyari. Dahil sa aking dalaw, nagising si Xiaoshu. Ang unang nakita niya ay ang aking gwapo at medyo pagod na mukha, ang pangalawa ay ang kanyang sarili. Hawak ang aking kamay, ang kanyang mukha ay biglang namula at agad itong binitawan. Jiang Han, abnormal ka ba? Ginagamit mo ba ang pagkakataong natutulog ako para mang-agrabyado sa akin? Si Xiaoshu ay halos mabaliw. Kahit alam kong may iba na sa puso ko, gaano ba siya kababa? Paumanhin, napabuntong hininga ako at hindi ko kayang makipagtalo sa babae. Hindi ako mananalo.
Hoy! Si Xiaoshu ay nahiya at nagalit, iniunat ang kanyang maliit na paa at sinipa ako pababa ng kama. Paano mo ako nasamang matulog sa iisang kama nang wala ang aking pahintulot? Sabi niya at mabilis na sinuri. Ang kanyang damit ay buo, kaya siya ay nakahinga ng maluwag. Ngunit ang pakiramdam na wala akong yakap, ang kanyang puso ay maasim at masakit, puno ng lungkot at sakit. Ang kanyang katawan ay otomatikong gustong yakapin ako. Paumanhin, Shu. Ngayong gabi ay inumin ko ng kaunti. Siguradong hindi ako malalasing. Sa gabi ay matutulog ako sa sahig. Dati noong bisperas ng bagong taon sa probinsya. Kapag bumibisita sa pamilya Xia, umaalis ako pauwi sa probinsya. At kasal na tayo. Siyempre gusto ng pamilya Xia na matulog tayong dalawa. Huwag kang magpanggap na mabait sa harap ko. Wala akong pakialam kung gaano kakarami ang inumin mo sa gabi. Sa gabi ay uwi ako sa probinsya. Malamig ang mukha ni Xiaoshu. Paumanhin, muli akong bumuntong hininga at lumabas upang maligo. Maagang lumabas ang pamilya, kahit ang dalawang matatanda na sina Xia Jiangwo at Wu Xiuxiu. Pumunta rin sa bakanteng lugar ng barangay. Bayaw, bakit ngayon ka lang bumangon? Lahat ay abala na. Pumasok ang bunso kong pinsan na si Tang Mei kasama ang mga bata. Hinila ako na nagpupunas ng mukha. Ha, marami akong nainom kagabi. Nahuli ako sa pagtulog. Dumating na ba ang iyong tiyo? Umiti ako at nagtanong. Sinasabi ko ang mag-asawang Xia Chenggong. Tumango si Tang Mei, dumating na, dumating na. Inutusan ako ng tiyo na tawagin kayo ng ate mo. 9:00 ay sasalubong sa mga Diyos. Pagkatapos sabihin, tumakbo si Tang Mei upang kumatok sa pinto. Ate, gising na. Baboy ka ba? 8:00 na. Bakit natutulog ka pa? Darating na, lumabas ang malamig na boses ni Xiaoshu. Dati ay gusto niya ang kanyang mapaglarong pinsan na si Tang Mei, ngunit sa mga nakaraang araw. Gaano man siya naiinis. Pagkatapos, hinila ako ng isang grupo ng mga bata. Patungo sa direksyon ng barangay. Ngunit pagdating namin sa barangay, ang kapaligiran ay hindi tama. Si Xia Chenggong ay humahawak sa upuan, puno ng galit ang mukha, at sa hindi kalayuan sa harap nila. Isang binatang medyo sunod sa uso ang nakaluhod sa sementadong sahig. Nagalit si Xia Chenggong. Hindi mapigilan, huwag kayong humarang sa akin. Ngayon, dapat kong patayin itong maliit na puwit. Su Xiaopeng, tingnan mo ang puwit ng nanay mo. Sinadya mong pumunta ngayong araw. Sa oras na sasalubungin natin ang mga Diyos, akala mo hindi kita papatayin. Pinanood kitang lumaki. Kung alam ko lang na ganito ka, matagal na kitang itinapon sa dagat. Mahinang sigaw ng matanda. Tumahimik ka. Malapit na ang oras ng pagsalubong sa mga Diyos. Palamigin mo na ang iyong galit. Huwag kang pumunta na may galit. Nagmamadali si Xia Chenggong. Tatay, itong taong ito talagang may masamang intensyon. Gusto pa ring manggambala kay Shu. Tiningnan siya ng matanda, pagkatapos ay lumapit kay Xu Xiaopeng. Ngunit malamig ang boses. Xiao Xu, ngayon ay araw ng mabuting gawa ng pamilya Xia. Ayokong lumaki ang gulo. Umalis ka na. Si Shu ay kasal na kay Jiang Han. Wala nang posibilidad sa inyo. Ngunit umiling si Xu Xiaopeng at ayaw tumayo. Lolo, pasensya na. Kasalanan ko ito sa mga nakaraang taon. Babawiin ko kay Shu ang lahat. Sigaw ni Xia Chenggong. Babawi ka. Babawi ka. Noong nakaratay ang anak ko sa loob ng 3 taon. Nasaan ka? Noong sumisigaw ang anak ko na hanapin ka, nasaan ka? Doon ako dumating na may sikat ng araw. Tiningnan ako ni Xu Xiaopeng na may halong pag-aalinlangan at galit. Parang sinasabing, karapat-dapat ka bang makipagkompetensya sa akin? At parang gusto niya akong sigawan. Ngunit naramdaman ang mga tingin ng nakararami, pinigilan niya. Jiang Han, si Shu at ako ay magkasamang lumaki. At nasa puso pa rin niya ako. Ang pagpapakasal niya sa iyo ay para lang punan ang kakulangan. Ngayong bumalik na ako, babalik siya sa akin. Napangiti ako ng pilit. Ito ba ay tanga? Hindi ba nag-iisip bago magsalita? At Jiang Han, may karapatan ka bang maging katabi ni Shu? Hindi pa niyo alam, may iba si Jiang Han sa labas. Nangangaliwa siya. Malakas ang boses ni Xu Xiaopeng. Gusto niyang gamitin ako para mailipat ang presyon mula sa kanya. Kapag nawala ako, hindi na niya mababalik si Shu. At sa oras na yon, kahit pigilan ni Xia Chenggong at ng iba, wala nang magagawa. Ang kanyang mga salita ay parang bomba sa kumukulong mantika. Biglang nawalan ng katiyakan ang lahat. Su Xiaopeng, ikaw mismo ay walang kwenta, at gusto mo pang siraan ang manugang ko. Galit na sigaw ni Xia Chenggong. Xia, huwag kayong magalit. May ebidensya ako sa sinasabi ko. Tumingin si Xu Xiaopeng sa akin. Nagtatanong ng may pang-aasar, Jiang Han, sa susunod na linggo, may sasamahan ka bang babae na nagngangalang Jiang Miaolin sa isang programa? Tahimik akong humihitit ng sigarilyo, pinagmasdan siya ng may paghamak. At saka, umiti ng malamig si Xu Xiaopeng. Hindi pa alam ito ni Shu at ni Xia, di ba? Tumango ako ng mahina. Kaya ano ang gusto mong sabihin? Itinuro ako ni Xu Xiaopeng.
Sumigaw siya kay Lolo, Lolo Xia, narinig niyo na ba? Inamin na ni Jiang Han. Nakasimangot ang matanda. Xu Xiaopeng, umalis ka na. Hindi ka welcome sa pamilya Xia. Nagalit si Xu Xiaopeng. Lolo Xia, nangangaliwa na siya, bakit mo pa siya pinoprotektahan? Umiling ang matanda. Ang iyong mga salita, wala akong pinaniniwalaan kahit isa. Ikaw na may maraming kasalanan. Sinasabing nangangaliwa si Jiang Han, gaano ka kapanipaniwala? Sino si Jiang Mayolin? Anong programa? Hindi niya talaga alam ang mga ito, ngunit hindi ito magiging dahilan para pagdudahan niya ako. Hinawakan ko sa likod ng kwelyo si Xu Xiaopeng. Ang lakas ko ay sapat para kaladkarin si Xu Xiaopeng sa sahig. Jiang Han, bitawan mo ako. Tiyak na ebidensya na. Kung hindi mo ako bibitawan, tapos ka na. Nagpupumigla si Xu Xiaopeng habang sumisigaw. Ngunit ang katawan niyang pinanghihina ng alak at babae ay hindi makatalo sa akin. Jiang Han, hindi mo pa ba ako bibitawan? Gusto mo bang ipahayag ko sa buong mundo ang iyong ebidensya? Lalong nagalit si Xu Xiaopeng. Hinawakan ko ang ulo niya at mariin itong inuntog sa kanyang kotse. Pagkatapos, binuksan ko ang pinto at inihagis siya sa loob. Naramdaman ni Xu Xiaopeng na halos mabasag ang kanyang noo. Sobrang sakit na tila mamamatay siya. Nang itapon siya sa loob, tumama ng malakas ang kanyang katawan sa center console. Lumayo ka, naiintindihan mo ba? Huminga ako ng usok, malamig ang aking mga mata. Sige, ikaw itong si Jiang Han. Talaga bang hindi ka takot na mailantad ang mga ginawa mo? Sige, hintayin mo. Nagbanta si Xu Xiaopeng. Muli kong sinuntok ang ulo niya, halos umikot ang mundo niya. Malamig kong itinaas ang aking kamao. Ngayon, makakaalis ka na ba? Medyo natakot na si Xu Xiaopeng sa akin. Huwag kang gumamit ng dahas. Aalis na ako, okay na ba? Ngunit sinuntok ko pa rin siya. Ginoong Xu, hindi ako nangangaliwa. Gusto mong ilantad? Ilantad mo. Pero payo ko, huwag ngayong mga araw na ito. Hintayin mong matapos ang kaarawan ng matanda. Kung anong gusto mong laro, lalaruin ko kasama ka. Pero kung hindi ka makikinig sa payo ko, huwag ka nang lumabas ng bahay dahil hindi ko masisiguro kung kailan may sasakyang babangga sayo. Naramdaman ng puso ni Xu Xiaopeng ang titig ko. Tila bumabagal ang tibok nito kahit payapa ang aking mukha. Pero naramdaman niya ang banta ng kamatayan. Si Xu Xiaopeng na hindi na naglakas loob na magbanta. Nag-iwan siya ng usok ng sasakyan at tumakbo ng pagod. Si Xiashu nang marinig ang balita. Dumating siya na puno ng galit sa bakanting lot sa dulo ng baryo. Nakita niya ang sasakyan ni Xu Xiaopeng na papalayo. Pinalayas ko na siya pero bumalik pa siya. Ano bang gusto niya? Yeli, inihagis ni Xia Chenggong ang plastik na upuan sa lupa. Nabasag ito. Inalis niya sa blacklist ang numero ng tatay ni Xu Xiaopeng. Sumu, disiplinahin mo ang anak mo. Kung magpapakita pa siya sa harap ko, papatayin ko siya. Mabilis na lumapit sa akin si Gao Yulan, alalang-alala sa aking kamay. Jiang Han, okay ka lang ba? Naglaho ang galit sa mukha ko. Umiti ako ng mahinahon. Ma, okay lang ako. Gabi na, maghanda na tayo. Kailangan nating sumalubong sa. Sabay sabi ko, lumapit ako at pinatay ang tawag ni Xia Chenggong. Umiling ako. Tay, hindi na kailangang magalit. Magandang araw ngayon. Masama sa katawan ang galit. Mukhang uling ang mukha ni Xia Chenggong. Matigas talaga ang ulo ni Xumu. Nitong mga nakaraang taon, dahil sa pagbibigay ko sa kanya ng maraming proyekto, nangahas na siyang umasta sa akin. Kinalaban niya ako, nakalimutan na kung paano ko siya tinulungan noon. Tinapik ko ang kanyang likod. Tama na, huwag nang magalit. Kahit anong gawin niya, basta tayo ay mabuhay ng maayos, hindi ba? Galit na galit si Xia Chenggong, pero dahil sa aking pag-aliw, huminahon siya. Pero sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang anak na babae na nagmamaneho palabas. Biglang lumaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Sumabog ang galit niya. Xiashu, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Pero hindi na siya napigilan ng SE. Sa daan ng baryo, biglang umabot sa 80 kilometro bawat oras ang takbo. Walang makahabol. Kasalanan! Kasalanan! Si Gao Yulan ay halos pumutok sa galit, namumula ang mga mata. Hahabulin ko siya. Pinalo niya ng malakas ang mesa. Jiang Han, huwag kang sumunod. Kung maglakas loob siyang dalhin si Xu Xiaopeng. Pabalik sa bahay, hindi ko na siya ituturing na anak. Sa malayong daan. Isang SU ang humabol sa puting Porsche. Si Xu Xiaopeng, habang nakatingin sa salamin, biglang nagbago ang kanyang madilim na mukha. Ngumiti siya. Shu, nandito ka na. Alam kong hindi mo pa rin ako kayang kalimutan. Hahaha. Binagalan niya ang takbo para tumabi sa daan, handa pa yatang yakapin. At halikan si Xiashu. Pero, Deve, bumilis pa ang SE. Sinundan ito mula sa likuran, pinalipad ang puting Porsche. Wala akong magawa, walang lakas. Gusto ko lang tapusin ang huling bagay, pero tadhana ang naglaro. Ilang araw akong nagtagal sa bahay. Hanggang sa dumating ang Lunes, oras na para umalis. Ang bagay na ito. Hindi ko nasabi kina Xia Chenggong.
Nag-isa ko na lang silang pinakain ng hapunan. Nahulaan na ni Gao Yulan ang nasa isip ko. Balisang-balis siya. Isang kainan, pinilit kong alagaan ang damdamin nilang dalawa. Pero sa huli, dumating na ang oras ng paghihiwalay. Tumayo ako at yumuko ng malalim sa kanilang dalawa. Inilapag ko sa mesa ang kontratang may pirma. Tioxia, Tiagaw, maraming salamat sa 3 taong pag-aalaga. Kasalanan ko ito. Huwag niyong sisihin si Shu. Pauwiin niyo siya. Tiningnan ko si Gao Yulan na umiiyak na. Matatag ang aking mga mata. Paumanhin, Tiagaw. Ang sinabi ko sa inyo noong gabing iyon ay totoo. Ang sinabi ni Xu Xiaopeng ay totoo. Nandaya ako. Inako ko lahat ng kasalanan. Ayaw ko lang masira ang pamilyang ito. Ako ay isang tagalabas lang, pero si Xia Shu ang tunay nilang anak. At dahil sa kabutihan ng pamilya Xia sa akin, kailangan kong gawin ito. Natigilan ang ngiti ni Xia Chenggong. Kahit nakangiti pa, nanginginig ang kamay niyang humahawak ng sigarilyo. Anong kalokohan yan? Paano ka mandadaya? Umiling lang ako, seryoso ang mukha. Totoo ito. Bukas sasama ako kay Miaoy sa programa. Makikita ninyo. Paumanhin, patawarin niyo ako. Yumuko ako ng malalim sa huling pagkakataon. Nalilito silang dalawa. Sa mga matang nag-aalangan at puno ng pagsamo, umalis ako sa silid ospital. Ding, isang mensahe. Agad na dumating ang pera, ibinalik ko ang lahat ng 5 milyon na ibinigay ni Xia Chenggong noong araw na yon. Sinandahan ko rin siya ng 2 WeChat messages, isang litrato ng promissory note at isang text. Tioxia, pasensya na. Sa mga nagdaang taon, hindi ko na matandaan kung gaano karaming utang na loob ang mayroon ako sa inyo. Ang promissory note na ito na isa 0 milyon ay ang aking kabayaran. Ibabalik ko ang perang ito. Napabuntong hininga si Xia Chenggong, nangangatal, at bumagsak sa sahig, sobrang saya. Pula ang mata at humihikbi, Laoxia, anong nangyari sa'yo? Kinaumagahan sa estasyon ng Bilu. Hawak ko ang sigarilyo at dala-dala ang bagahe, naghihintay sa labas ng plaza. Kahapon ng gabi, tinanggal ko na ang WeChat at telepono. Ang huling post ko sa Moments ay nagsasabing ng babae ako. Hindi ako nagsisisi at hindi rin ako nababagabag dahil ito lang ang magagawa ko. Para sa pamilyang Xia, kaluskos, isang babaeng nakasuot ng puting damit at puting sombrero. May daladalang maleta, lumapit sa akin at mumiti, kumakaway. Tumingin ako, nahulog pa ang sigarilyo sa bibig ko, ngunit biglang sumagi ang mapait na ngiti. Miaolin, anong ginagawa mo? Nagbihis ka na parang ate mo, gusto mo bang akala ko'y naghahalusinate ako? Dumating si Jiang Miaolin, tak, kuya, maganda ba ako? Napangiti ako ng mapait, pinindot ang sombrero niya, maganda. Kasing ganda ng ate mo. Ibinaba na siya, sino ba naman kami, iisang ina naman kami, di ba? Nga pala, kuya, at ang pamilyang Xiai. Pinutol ko siya, kumakaway. Tapos na. Hiwalay na kami ni Xia Shu. Sigurado ka bang di ka magsisisi? 3 taon ka ring nag-alaga sa pamilyang Xia. Nagkibit balikat ako. Wala namang hindi ako kayang bitawan. Para sa pamilyang Xia, tanging pag-alis ko. Ang tanging solusyon. Kung magpapatuloy ako, magkakagulo lang ang bahay. At magwawatak-watak ang pamilya. Tumango si Jiang Miaolin at hindi na binanggit ang paksa. Sabay silang naglakad papunta sa entrance, isang gwapo, isang maganda. Parang perpektong magkapareha, napapalingon ang mga tao. Miaolin, may kailangan ako sayo. Sumakay kaming dalawa ng tren papuntang Jinglin. Ano yon, kuya? Tungkol pa rin sa pamilyang Xia. Huminto siya sa kilos dahil sa biglaang paglabas ng balita. Napabuntong hininga ako, umalis na lang ako ng ganito. Kahit anong sabihin ko bago ako umalis. Baka isipin nila na hindi ako ang may problema. Pumikit si Jiang Miaolin. Kaya gusto mong magpanggap tayong magkasintahan. Tumango ako. Napag-usapan namin na magkasama sa isang palabas. Iyon talaga ang ideya. Kapag nakita ako ng pamilyang Xia na magkadikit kami ni Jiang Miaolin, tiyak na mawawalan sila ng pag-asa. Tapos, lalabas ako sa publiko at sasaluhin ang lahat ng sisi. Kuya, ayaw ko. Umiling si Jiang Miaolin, mumiti. Hindi pwede. Mapait akong ngumiti. Itinuro niya ang sarili, ang munting artista na may 1 milyong tagasunod. Kung magpanggap kang kasintahan ko, magkakaroon ka ng bahid ng kasikatan ko. Natahimik ako. Tinapik ko siya, hayaan mo naman akong sumabit, di ba pwedeng sumabit? Iniabot ni Jiang Miaolin ang kanyang puting palad, nakataas ang palad, sige, magbayad ka. 100 piso. Hinampas ko ang palad niya, 100. Ang bata-bata mo. Walang laman ang kamay niya, ngunit ang ngiti niya ay kasing ganda ng tagsibol. Bata lang ako. Ikaw ang kuya ko, bawal ba akong maging bata? Sabi niya, yakap-yakap ang braso ko, naglalambing. Napatingin ang maraming tao sa paligid. Dumating ang isang reporter. Sinadyang manakit si Xia Shu, nasagasaan si Xu Xiaopeng, malubha ang sugat. Maraming bali. Hindi nakipag-ugnayan ang pamilyang Xu kay Xia Chenggong dahil gusto nilang. Si Xia Chenggong mismo ang lumapit sa kanila. Kung ipakukulong nila si Xia Shu,
Tiyak na mag-aalala si Xia Chengbong. At kahit anong pilit ng pamilyang Xu, na ikulong si Xia Shu sa istasyon ng pulis, lumabas pa rin siya. Dahil lang sa iginiit ni Xia Shu na hindi niya sinasadya. Sabi niya, hindi pa niya nakakalimutan. Si Xu Xiaopeng, at sa paghabol, sobrang na-excite, at biglang nasagi ang sasakyan ni Xu Xiaopeng. At pagkatapos ng aksidente, sabi niya, nagpanik siya. Noong habulin niya si Xu Xiaopeng noon, na-aksidente siya, at naging paralisado ang ibabang bahagi ng katawan. Pilay ang kanyang mga binti. Napaigtad siya at naalala ang eksena ng aksidente noon. At saka hindi na niya napigilan ang kanyang katawan na apihin ang gas pedal. Galit na ang pamilya Xu. Alam ng lahat na sinadya ni Xia Shu, ngunit walang ebidensya. Isang aksidente sa sasakyan. Hindi natamaan si Xu Xiaopeng hanggang sa mamatay, ngunit napilitan siyang manatili sa kama ng kalahating taon. Xia Shu, magbabayad ka. Ang ina ni Xu Xiaopeng ay naggangalit sa harap ng istasyon ng pulisya. Gusto niyang sumugod at punitin ang kanyang mukha. Sige, maghihintay ako. Ang sinabi mo kanina. Nakuha ko na sa video. Mula ngayon, kung may anumang aksidente sa akin, hahanapin ng pulisya ang pamilya Xu. Kung wala na kayong ibang gagawin, umatras na kayo. Galit na galit ang babae, halos mabaliw. Xia Shu, huwag mong isipin na tapos na ito dahil ganito lang ang ayos. Ayaw mong makialam ang pamilya Xia. Kung ganoon, gagawin kong siguradong malulunod ang Xia Chengbong. Makikipag-ugnayan ako sa maraming developer sa Lucheng para atakehin ang pamilya Xia. Tila nawala ng bait ang ina ni Xu. Sige, puntahan niyo ang aking ama at managot siya. At saka malalantad ang mga bagay na tungkol sa pagtitipid sa Xicheng at Lancheng. Sa loob ng isang araw, may papalaganap ko ito sa buong bansa. Ang probinsya ay magtatatag ng espesyal na investigasyon. Kung ayaw mong mamatay, tumigil ka. Malamig ang tingin ni Xia Shu. Itinulak niya sila at sumakay sa isang itim na Bentley sa labas ng pinto. Galit na pinadyak ng mag-asawang ina ni Xu ang kanilang mga paa. Ngunit hindi nila mapigilan ang galit. Dahil sinabi ni Xia Shu iyon, tiyak na may ebidensya siya laban sa kanila. At handa niyang ipalaganap ang ebidensya sa lahat. Dahil matagal nang hindi gusto ni Xia Shu si Xu Xiaopeng. Puro pag-ayaw lamang ang nararamdaman niya. Manager Xia, kukunin namin yon. Dinala ng isang executive ng Shu Media ang sasakyan. Malamig na sabi ni Xia Shu, hindi pa siya pumapayag sa diborsyo, pero naglakas loob si Jiang Han na umalis kasama ang ibang babae. Manager Xia, ang paglahok ni Jiang Han sa programa ay tiyak na. Nagsimula na ang live broadcast ng programa. Pwedeng manood kayo. Sabi ng executive, hinanap ang live room at ibinigay kay Xia Shu. Nang manood si Xia Shu, iba't ibang camera angles ang nagpapakita ng pagbaba ng sasakyan ni na Jiang Han at Jiang Mayaolin. Ang isa ay dalisay, maganda, masigla at may tiwala sa sarili. Ang isa naman ay may mukhang 20 taong gulang, ngunit may bahid ng pagod. Sa pagtingin sa dalawang ito, ang mga mensahe ay mabilis na umagos. Aba, Diyosa, anong ginagawa mo? Paano mo nahawakan ang braso ng demonyong iyon? Bitawan mo na. Nagulat ang on-site director. Hindi inaasahan na si Jiang Mayaolin ay magiging ganito katapang sa live broadcast. Alam niyang siya ang diyosa ng kalinisan. Kung ipapahayag niya ang kanyang relasyon, maraming tagahanga ang mawawala. Halos durugin ni Xia Shu ang kanyang telepono. Ang metal na katawan ng telepono ay naglabas pa ng tunog na hindi na kaya. Manager Xia, pakalmahin niyo ang inyong sarili. Sa tingin ko, ganito na ang sitwasyon. Hindi na kailangan pumunta. Pinupunasan ng executive ang kanyang malamig na pawis. Naawa siya sa kanyang telepono. Ang programang ito ba ay mayroon pang upuan para sa tagamasid? Biglang tumingin si Xia Shu. Ang sandaling iyon ay parang tinik sa kanyang likod, parang buto sa kanyang lalamunan. Parang sasabog ang kanyang puso. Meron. Manager Xia, maghintay lang kayo sandali, tatawag ako. Samantala, si Xia Shu ay nakatitig ng hindi kumukurap sa live room. May real-time na subtitle. Ipinapakilala ako. Jiang Mayaolin, isang third-tier na maliit na artista na may milyong tagahanga. Dahil sa kanyang posisyon, natural na hindi pa siya nakarinig tungkol dito. At ang pagpapakilala sa akin ng programa ay isang linya lamang. Jiang Han, nagtapos sa Central Conservatory of Music sa Beijing. Sa pagkakita nito, natigilan si Xia Shu. Central Conservatory of Music. Niloko niya naman ako. Dahil lagi niyang sinasabi na nagtapos siya sa iyon ang kanyang alma mater. Ang executive na nagmamaneho ay naririnig ang malabo na sinasabi ni Xia Shu. Hindi nangahas na gumawa ng anumang ingay. Kahit na naiinip, hindi nagpatugtog ng musika. Nagtapos sa Central Conservatory of Music at sumali sa programa. Tiyak na may pera siya para pumasok. Isang mayamang bata. Lumayo ka sa aming diyosa na si Mayaolin. Ngumiti ng malamig si Xia Shu. Hindi niya pinansin ang pangalang Jiang Mayaolin. Si Jiang Han na sinungaling. Niloko niya ako sa loob ng maraming taon. Kaya naman sadyang mali ang isang letra sa likod ng larawan. Ano ba ang kakaiba doon? Ang babaeng ito ay kamukha ko.
At pareho rin ang suot. Jiang Miaolin, Jiang Miaoy. Han, umupo na tayo doon. May dumating na nauna sa atin. Puntahan natin sila at bumati. Marahan ang tingin ni Jiang Miaolin sa akin. Umiti ako at tumango. Pinabayaan na lang si Jiang Miaolin na humawak sa kanyang braso, habang naglalakad papunta sa direksyon ng mga panauhing dumating na. Han, ang lapit ng ngiti mo, lalo pang lumakas ang pagngangalit ng ngipin ni Xiaoshu. Kaya ang mga high-ranking na opisyal na nagmamaneho ay para bang nasa malaking panganib, nakaupo ng hindi mapakali, at ang manibela sa kanilang kamay ay hindi na matatag. Magandang araw sa inyong lahat, ako si Jiang Han. Magandang araw, ako si Jiang Miaolin. Kaming dalawa ay lumapit upang kusang magpakilala dahil kasalukuyan itong live. Kaya ang unang impresyon sa mga manonood ay napakahalaga. Sa damuhan sa harap namin, may 4 na taong nakaupo sa mga puting upuan, 2 lalaki at 2 babae, karamihan ay mga internet celebrity o child star. Simula pa lang ng programa, hindi pa magkakakilala ang lahat, kaya naghanda ang production team ng ilang maliliit na laro. Hinati kami ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagdating sa 3 grupo. Sa madaling salita, magsasagawa ng 10 round ng charades. Pagkatapos mahulaan, sa pamamagitan ng red light, green light, tatakbo papunta sa barel na may katumbas na halaga ng pera. Ang perang makukuha sa huli ay magiging puhunan para sa susunod na gawain. Nang marinig ni Jiang Miaolin ang patakaran, natuwa siya. Lumingon siya sa akin at nagpalitan kami ng tingin. Naging magkasama kami sa interes. Kung mas maraming pera ang kinita ko, mas maganda ang kondisyong makukuha ni Jiang Miaolin. Kung hindi sapat ang pera, ay magkasama kaming matutulog sa gabi. Ito ba ay isang experiential program? O isang dating show? Ito ba ay pwedeng ipalabas? Gusto ni Xiaoshu na agad. Pumunta sa production team at isabit ang direktor. Sa sandaling iyon, sobrang galit siya. Punong-puno siya ng galit. Bilisan mo ang pagmamaneho, dali. Nagmamadaling pilit ni Xiaoshu. Ang mabuting si na si Xia, ang high-ranking na opisyal sa harap ay talagang walang magawa. Medyo hindi niya maintindihan ang iniisip ni Xiaoshu. Ang pagsali namin ni Jiang Miaolin sa programang ito. Maliwanag na pagtataksil, hayaan na lang akong umalis. At si Jiang Miaolin at si Xiaoshu. Magkamukha sila. Kapag sumali si Xiaoshu sa programa, sasabog ang opinyon ng publiko. Magsisimula na ang laro. Sa hindi kalayuan kay Jiang Miaolin, lumabas ang inoy sa malaking screen. Kahit ang mga simple tulad ng walang kapantay, o ang mga mahihirap tulad ng mahirap ipagdiwang ang pagkatalo, lahat ay nahulaan ko. Nanlaki ang mga mata ng direktor. Ganun ba? Gaano na kayo katagal na magkasama? Nagtaas lang ako ng isang daliri. Kahit wala akong sinabi, naintindihan ng lahat. Diyos ko, 10 taon na silang magkasama. Hindi ba't mula pa noong junior high school iyon? Kung lalampasan pa, tumingin si Xiaoshu, sumabog ang kanyang isip sa isang iglap. Hindi siya makapaniwala at mas lalong hindi matanggap. Kung 10 taon nang magkasama sina Jiang Han at Jiang Miaolin. Ano siya? Hindi ba't siya dapat ang minamahal ni Jiang Han? Hindi ba si Jiang Han ay isang tagahanga niya? Hindi ako maniniwala. Bibigyan kita ng isa pa. Mas mahirap. Gigil na gigil ang direktor. Wala ring silbi. Kung mas malalim ang idiom na ibibigay mo, mas madali kong mahulaan. Dahil dati ay may isang tanga. Palaging hindi maalala ang mga idiom. Alam niya ang lahat pero gusto niya akong buluhin para magkwento. Umiti ako ng mahina. At kahit ang direktor napilitang kumain ng dog food. Hindi makaakyat, hindi makababa. Hindi pala kayo noong elementarya, kundi pareho lang kayo ng ugali. Direktor, sumuko ka na. Kahit ilabas mo ang diksyonaryo ng idiom, kaya ko itong iguhit para kayahan. Mahinang tumawa si Jiang Miaolin. Kayo, biglang nakaramdam ang direktor ng pagnanais na sumuntok sa pader. Pero matigas pa rin ang kanyang ulo. Gumawa siya ng mga idiom tulad ng nagbabagang hangin at mahirap unawain. At iba pang idiom na kalaban ko. Habang inaanalisa ni Jiang Han ang bawat idiom, lahat sa livestream ay nababaliw. Sino ang makapagsasabi kung ano ang pinagdaanan niyong dalawa? Bakit parang hindi na kailangan magsalita, sa tingin lang alam na ang iniisip ng isa't isa? Ang direktor at mga staff ay basang-basa na sa pawis. Pero kung mas sobra ang pagpapakita ni na Jiang Han at Jiang Miaolin, mas maganda ang epekto ng livestream. Sa kanilang pananaw, mahirap talagang isipin kung ano ang nangyayari. Noong una, hindi pinansin ng direktor ang pagdating ni Jiang Miaolin. Akala niya susunod lang ito sa kanyang script. Pero ngayon, wala nang kontrol. Jiang Han, gusto ko lang itanong, kailan ba kayo nagkakilala? Pinunasan ng direktor ang kanyang pawis. Umiti ako ng mahina. Maaaring hindi ka maniwala. Simula noong araw na ipinanganak siya, kilala ko na siya. Tumawa si Jiang Miaolin at dagdag. Noong araw na ipinanganak ako, siya at ang aking ate ay nasa harap ng delivery room. Lalong dumami ang pawis ng direktor. Sumabog muli ang livestream.
Minamaliit ko talaga siya. Ang sabihin siya ay kaparehong asawa ay sobra pa. Kapag kumakain ang lahat, bumibili ng bigas sa supermarket. Sino ba ang pupunta sa bukid para maghintay na sumibol? Napatingin ako sa direktor. Nakumpleto na namin ang 10 round. Ibig sabihin, ang aming puhunan ay 2,900. Sumang-ayon ang direktor na umiling. Sadyang nagbigay siya ng napakahirap na mga salita. Ang dalawang grupo ay nakakuha lamang ng ilang daang piso, samantalang ang akin ay labis na lumampas. Sa kanyang kontrol. Ngayon ay magpapatuloy tayo sa ikalawang bahagi, pagpili ng propesyon. Ang 30 propesyon na napili ninyo ay ilalagay sa gulong ng grupo. Kung aling propesyon ang mabunot, iyon ang inyong mararanasan. Bawat grupo ay magpadala ng kinatawan upang kunin ang listahan ng propesyon. Pumunta ako upang kunin ang listahan. Nakasulat dito ang halos lahat ng trabahong madaling matutunan. Pinili ko lahat. Agad na sumabog ang isip ng lahat. Alam naman na ang produksyon ay naglalagay ng mga nakakatawang bagay. Nagdagdag sila ng iba pang propesyon na nagpatawa sa lahat. Halimbawa, excitement operator. Dito, karaniwang tao ay hindi gagawa ng ganitong trabaho. Jianghan, natapos mo na bang basahin? Hindi ko nasasabihin ang mga ordinaryong trabaho tulad ng pagwawalis sa kalye. Kung pumutok ang inidoro ng isang tao at kailangan kang pumunta. Pupunta ka ba? Sinuri ba ng direktor ang script? Tumango ako. Trabaho ba ito? Basta legal, basta kumikita, gagawin natin lahat. Noong bata pa kami, mahina ang kalagayan ng pamilya namin ni Miaoy. Siya ay may kapatid na babae na may malubhang sakit, na maaaring mamatay anumang oras. At ang tatay ko, bago mamatay, nag-iwan sa amin ng malaking utang. Noong bata pa kami, namulot kami ng bote, karton, at ng isda sa ilog. Ibinenta namin sa palengke. Halos lahat ng bagay ay ginawa namin. Sandaling natahimik ang direktor. Hindi ako nagmamakaawa sa ngayon dahil sa aking mukha ay tanging pagpapatawad at pagtanggap. Hindi ko kailangan ng awa lalo na't huwag akong kaawaan. Ngunit ang aking mga salita ay tila tumusok sa puso ni Xiaoshu. Sa paningin ni Xiaoshu, ako ay laging positibo at optimistiko, parang kayang gawin lahat. Kahit hindi ko alam. Natututo ako. Sa bahay, anuman ang problema. Tatawagin lang ang pangalan ko at pupunta ako upang tumulong. Ngunit hindi niya naisip kung paano ako naging ganito. Hindi niya naisip na marami akong pinagdaan ng hirap. Ngunit kahit ganoon, hindi ko kaya tanong lang, naayos na ba? Hindi napigilan ng direktor na magtanong. Bahala na, nakaraan na yon. Sinabi ko ito hindi para makakuha ng anuman, kundi para patunayan na kami ay kayang gawin ang lahat. Sa pagsabi ko, nagkatinginan kami ni Jiang Miaolin. Nagsimula ang mga manonood na maunawaan ang pinagmulan ng aming pagkakaintindihan. Pareho kaming nagmula sa kahirapan. Kaya natural na magkasundo. Kung gayon, ang gulong ng inyong grupo ay pagpapasyahan ng produksyon. Maghahanda sila ng 30 propesyon na ilalagay sa gulong. Kayo na ang bumunot. Tumango ako at pumayag. Ang propesyon ng dalawang grupo ay napili na. Mga kaibigan, ang gulong ng inyong propesyon ay bubunutin ngayong gabi ng -8. Ngayon ay ang huling bahagi, pagpapakita ng talento. Bawat isa ay magpakita ng kanyang pinakamahusay na gawain upang mapamahalaan ng mga manonood sa livestream. Ang unang dalawang grupo ay nag-awit at nag-rap. Ngayon, kami ni Jiang Miaolin. Ano ang ipapakita ninyo? Tanong ng direktor. Pwedeng kumanta. Nagkatinginan kami ni Jiang Miaolin. Ang pag-awit ko ay nakakapatay, ngunit kasama si Jiang Miaolin, iba ito. Sa kamera. Umupo ako sa piano na inihanda ng produksyon, habang si Jiang Miaolin ay nakaupo sa mataas na upuan. Bit-bit ang gitara. Tanging ang 3 salitang inansyanan ang nakikita sa kanilang anyo. Nang hawakan ko ang mga tekla, tanging 3 salita ang lumabas. Ang mahaba at maliksikong mga daliri ay dahan-dahang tumatap sa mga tekla ng piano. Sa simula, ilang walang saysay na nota lamang. Nag-antay ang lahat ng ilang minuto nang walang galaw. Kahit ang nasa kabilang dulo ng screen. Si Xiaoshu ay hindi mayalis ang tingin. Biglang, isang hagupit ng mga nota. Ang sumabog, namula ang anit ng lahat. Parang musika ng pagluluksa ang tunog. Bobo, bakit ka naman ganyan? Hindi mo mababago ang masamang ugali. Bata ka pa. Pero para kang matandang malalim at seryoso. Parang isang tiyuhin. Ang buhay ay maikli, ilang dekada lamang. Dapat kang maging masaya. Ang kanyang boses ay umikot sa aking isipan. Unti-unti pumikit ako. Ikaw sa timog, sa sikat ng araw, nyebe ay bumabagsak. Ako sa hilaga, sa malamig na gabi, tagsibol ay naroroon. Paglabas ng mga liriko, isang malungkot na larawan ng paghihiwalay ang lumitaw. Kahit ang mga hindi marunong sa musika ay natakot. Si Xiaoshu ay lalong nasaktan sa puso. Dahil sa 3 taon na ito, ang palagi niyang nadarama sa akin ay ang ganitong pagpigil. Higit pa sa pagpipigil, ngunit hindi ko maintindihan ang aking nakaraan, isang panghabang buhay na panaginip na hindi matatapos. Hindi na ako nakikipag-usap sa sinuman tungkol sa parehong isla,
dahil ang aking puso ay wala ng tao, hindi na kayang maglaman ng isang tahanan ang aking puso. Ang aking boses ay naging mas mababa at paos, tila may dalang sakit na bumubuta sa kaluluwa. Isang saglit kong hinila ang lahat sa aking ritmo, Bobo. Kahit na darating ang araw na maghihiwalay tayo, buhay pa naman ako ngayon, di ba? Bobo, Bobo, Bobo. Jianghan, pinaka-bobo, huwag kang ganyan dahil gusto kong umiyak. Bobo, aalis na ako, sa hinaharap kailangan mong alagaan ang sarili mo. Sana ay makakilala ka ng isang tunay na nagmamahal sa'yo, biglang pumalo ang aking kanang kamay. Sa mga piano kay, ginising ang lahat ng nalulunod sa kalungkutan. Ilang linya lamang ng liriko, ngunit napaiyak na ang marami sa harap ng screen. Habang marami ang naguguluhan, maging ang direktor ay nagulat, lumingon ako upang makipagtinginan kay Jiang Miaoling. Itinaas ko ang kaliwang kamay ko at inilagay sa mga piano kay, nagsimula ang mabilis na piano, sumabay ang gitara. Ang dating tahimik at mabigat na musika ay biglang naging masaya, sa mainit na timog, malakas ang nyebe. Ang larawan ng malayong paghihiwalay ay biglang naging isang masayang eksena ng magkahiwalay na pagtanaw sa Milky Way, isang artista ang tumutugtog at kumanta dito, ang isa ay sumasayaw doon. Kahit pansamantalang hindi magkahawak ng kamay, walang nahuli, ang kinakanta ko ngayon ay hindi na mahalaga dahil sa pamamagitan ng aking pagkanta na iparating ko ang aking damdamin. Sa lahat ng nasa paligid, ang matinding pagkakaiba ng nauna at sumunod na pagtugtog, kahit pareho lang, ay tila dalawang magkaibang tao, isa-isang linya kaming kumanta ni Jiang Miaoling at lalong naging masaya ang eksena. Maging ang mga string ng piano ni Jiang Miaoling ay naging 12 pagtugtog, 12 palakpak kahit natapos na ang liriko. Patuloy pa rin ang pagtugtog ng dalawa, at nang tuluyan silang tumigil, ang buong paligid ay nanatiling tahimik. Noong unang pagkakataon na kinanta ko ito, halos hindi ko na ito narinig, ngunit sa ikalawang pagkakataon, ganito na ito. Paiyakin mo ako, bayaran mo, hindi napigilan ni Xiaxu na mapagod. At lumubog sa upuan, lubos na niyang naunawaan at naramdaman na hindi siya ang aking ilaw ng buwan sa puso, kundi isang kapalit lamang, huminto. Bumaba, sumigaw si Xiaxu sa driver na executive, ang driver ay walang anumang reklamo. Nagmamadaling iparada ang sasakyan sa emergency lane, pagkatapos ay tumakbo sa likod. Maglagay ng trianggulo at maghintay, dahil sa loob ng kotse, biglang nagkaroon ng matinding pag-iyak. Pinunasan ng direktor ang pawis sa kanyang mata, kayong dalawa, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa inyo. Napatawa ako ng malakas, gusto kong manigarilyo, ngunit mabilis na nagtanong. Direktor, kontento ba kayo? Halos lumampas sa langit ang puti ng mata ng direktor, kontento. Sobrang kontento, dahil sa inyong pagkanta, sumabog ang mga komento sa livestream. Sige, kayo na ang bahala, huwag na kayong magpakalat ng pagmamahal, bumalik na kayo sa hotel upang magpahinga. Sa alas 8 ng gabi, pipiliin ang propesyon, at bukas ng alas 7 ng umaga, magsisimula ang pagre-record ng programa, tumango ang apat. Bumalik sa hotel, inalalaya ni Gao Yulan si Xia Chenggong palabas ng ospital. Si Xia Chenggong ay na-admit kagabi, buti na lang walang malaking problema, ginawa lang ang ilang medical check-up. Dingdong, nakatanggap ng mensahe si Xia Chenggong sa kanyang telepono, mabilis niyang inilabas ang telepono mula sa kaliwang bulsa. Akala niya ay mula sa akin, ngunit nang tingnan niya, bigla siyang nanghina. Kahit na ito ay mula sa pamilya, ito ay mula sa pamangkin, at may kasamang video. Tito, natagpuan ko na ang pinsan ko, sumama siya sa asawa niya sa programa. Hindi ko lang maintindihan kung bakit bigla niyang binago ang kanyang pangalan, Jiang Miaoling. At ang kanilang mga pangalan ay pumasok sa trending, pinindot ni Xia Chenggong ang video upang panoorin. Bigla siyang natigilan, unang tingin, ito ay ang kanyang anak na babae. Ngunit sa pangalawang tingin, may mali, kakaiba ang tingin ni Xia Chenggong. Sa video at sa kanyang asawa, kung hindi niya lubos na kilala ang kanyang asawa. Baka pagdudahan niya na ito ay anak sa labas ng kanyang asawa, natahimik din si Gao Yulan. Inagaw niya ang video at pinanood ng paulit-ulit, sa isang iglap siya ay nagalala. Asawa, bilis, samahan mo akong bumalik sa aking pamilya, naguguluhan si Xia Chenggong. Bakit babalik sa pamilya mo? Naku, naalala ko na, tara. Bilisan mo, ihatid kita pauwi. Si Xiaxu ay tumitingin sa harapan, sa hotel na ito. 752 may ilang tao na nagmamadaling lumabas mula sa hotel, sila ang direktor ng programa. 753 at ang assistant director, pasok po kayo, pasensya na sa hindi pagtanggap. 754 pasensya, ngunit siya ay tila mahina at nawawala, parang walang naririnig. 755 at sa susunod na sandali, ang buong grupo ng direktor ay biglang nagulat.
756 tumingin sila sa lupa. Naku, Jiang Mayaolin. Tumakbo ang assistant director upang tingnan ang plaka. 757 at inihambing sa modelo ng kotse. Tama nga, itim na Bentley. 758, ngunit bakit si Jiang Mayaolin ang nakatayo sa harap nila? Ginoong siya. 750 director, sinubukan niyang tawagin si Xiaoshu. Si Xiaoshu ay nagising mula sa kanyang pag-iisip. 760 tumango siya. Ang direktor ay pinagpawisan ng malamig. Ginoong siya. 761 napakaganda mo talaga, ngunit sa ngayon, huwag mong isali ang aking. 762 mga problema, lalo na si Jiang Han. Huwag mong hayaang malaman niyang nandito ako. 763 sige, ngunit maaari ko bang malaman kung ano ang relasyon niyo ni Jiang Han? Matapang na tanong ng direktor habang nagtatanong. 764 hindi inaasahan ng direktor na sasagot si Xiaoshu dahil napakapribado ng tanong na ito. 765 tanging dahil sa pag-uusisa. Hindi rin naman gustong sumagot ni Xiaoshu, ngunit sa bawat hakbang na iniisip niya, lalo siyang nagagalit. 766 na ginipit siya, parang handang kumain ng tao. Siya ang asawa ko. 767 asawa. Lahat ay natulala. Si Jiang Han ang asawa mo. Kaya pumunta ka rito para manghuli ng iba. 768 ngunit ayaw mong malaman niya. At saka, kamukha mo si Jiang Mayaolin. 769 kung pagsasamahin ang litrato ni na Jiang Mayaolin at Xiaoshu, tiyak na sasabog ang programang ito. 770 ginoong siya, nag-alala ang kasamang executive. Hindi mo naman kailangang sumagot kung sakaling tumagas ang balita. 771 ano ang mangyayari sa reputasyon ni Xiaoshu? Zeng, umuwi ka na. Mag-isa na lang ako sa Jinglin. 772 si Xiaoshu ay kumaway at pumasok sa hotel. Si Zeng ay umiling na lamang. 773 iniwan niya ang susi ng Bentley sa grupo ng programa upang ibigay kay Xiaoshu. 773 iniwan niya ang susi ng Bentley sa grupo ng programa upang ibigay kay Xiaoshu. 774 ang direktor ay binomba ng impormasyon buong gabi. Ang balita ay pinigilan sa grupo, kakaunti lamang ang nakakaalam. 775 kasama ang mga dadalo ngayon ay binigyan na rin ng abiso ng grupo. Alas 7 ng umaga. 776 tinawag ng direktor ang lahat sa ibaba para sa isang pulong bago umalis. Ang live stream ng grupo. 777 at ang live stream ng mga nagmamasid na bisita ay sabay-sabay na nagaganap. Si Xiaoshu ay kabilang dito. 778 ngunit walang nangahas na basta-basta siyang lapitan. Gustong makialam ng lahat, ngunit hindi sila basta-basta makialam. 779 dahil sa malamig na ugali ni Xiaoshu, kung siya ay magalit, hindi alam kung ilan ang mamamatay. 780 sa lahat, sabi ng direktor na may masamang ngiti. Ang pondo ng bawat grupo ay Group 1, 200 yuan, Group 2, 300 yuan. 781, Group 3, 2,700 yuan. Ang inyong pondo sa trabaho ay ibabayad araw-araw. 782, ang unang araw ng trabaho ko at ni Jiang Mayaolin ay dapat kumpletuhin ang koordinasyon sa mga tauhan ng kumpanya bago mag-alas 8. 783 dahil sa pag-aantala ng direktor, kailangan naming bumilis. Tumakbo si Mayaolin, hinawakan ko ang kanyang kamay. 784, ihahatid ko siya sa istasyon ng tren. Sige, tila bulaklak ang ngiti ni Jiang Mayaolin, ang kanyang mga mata ay kumikinang. 785, ngunit parang salamin na sumasalamin sa aking anyo. Bumaba kami sa istasyon ng tren. 786 sa oras na ito, marami na ang tao sa tren. Dahil sa kamera sa tabi. 787, ang mga tao sa paligid ay kusang loob na nagbigay sa amin ng espasyo. Sa panonood ng eksenang ito, 788 si Xiaoshu ay nakaramdam ng kaguluhan sa kanyang puso. Naalala niya noong siya ay nagpapagaling pa lamang, araw-araw ko siyang sinasamahan. 789, pinapalakas ko ang loob niya, pinapagpatuloy ko siya sa kanyang rehabilitation. At nang bumalik na ang kanyang lakas. 790, lumalabas kami, hindi ako nagmamaneho, sa halip ay hinihila ko siya upang sumakay ng tren. 791, naalala niya na noong panahong iyon, kahit sinasabi niyang naiinis siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng aking anyo. 772, kapag dumating na ang tren sa estasyon, sadyang hahatakin ko siya ng kalahating hakbang upang hindi siya mukhang mabagal maglakad. 773, ngunit siya ay nagmamadali sa akin, pinapabilis ako. Parang noong mga panahong iyon. 774, hindi ko hawak ang kanyang kamay.
Parang sa karamihan ng oras na mag-isa kami, wala akong anumang pagmamahal na ipinakita sa kanya. 995 ang iba pang nagmamasid na panauhin ay tumingin sa malaking screen. 996 at tumingin naman sa mukha ni Xiaxu. Iba ito sa kanilang inaakala. Dahil ang mukha ni Xiaxu ay hindi galit. 997 hindi siyang umingipit, at hindi rin siya mukhang handang kumain ng tao. 998 ang tanging naroroon ay kalungkutan. Bago mag-alas 8, ako at si Jiang Miaolin ay nakarating sa kumpanyang aming pinagtatrabahuhan. 999 nang mahanap namin ang aming contact sa kumpanya, lahat ay nagulat. 1,000, ano ito, hindi ba ito ang direktor ng... May ilang tao na nagmamadaling lumabas mula sa hotel, sila ang direktor ng programa. At ang assistant director at iba pa. Maligayang pagdating, pasensya na hindi kami nakasalo. Pasensya, pero siya ay tamad at nawawala sa sarili, parang wala siyang naririnig. At sa susunod na sandali, ang direktor at ang grupo ay biglang naguluhan. Nagtaka sila sa lugar. Wow, Jiang Miaolin! Tumakbo ang assistant director upang tingnan ang plaka. At inihambing ang modelo ng kotse. Tama naman, itim na Bentley. Pero bakit si Jiang Miaolin ay nakatayo sa harap nila? Presidente Xia. Ang direktor na nag-aalangan ay tumawag kay Xiaxu. Saka lang siya nagbalik sa kanyang sarili. Tumango siya. Biglang lumabas ang malamig na pawis ng direktor. Presidente Xia. Ang ganda mo talaga, ngunit sa ngayon, huwag mong ilagay ang aking contact. Lalo na kay Jiang Han, huwag mong ipaalam sa kanya na narito ako. CJ, ngunit ano ang relasyon ninyo ni Jiang Han? Tanong ng direktor na nanginginig. Habang nagtatanong siya, ang direktor ay hindi inaasahan na sasagot si Xiaxu dahil napaka-pribadong tanong. Siya ay nagtatanong lamang dahil sa kuryosidad. Si Xiaxu ay hindi rin gustong sumagot, ngunit sa tuwing isipin niya ay lalo siyang nagagalit. Nakagat ang mga ngipin parang kakain ng tao. Siya ang aking asawa. Lahat ay natigilan. Si Jiang Han ang asawa mo. Kaya ikaw ay nandito para manghuli ng pagtataksil. Pero ayaw mong malaman niya. At saka, kamukha mo si Jiang Miaolin. Kung ilalagay ang mga larawan ni na Jiang Miaolin at Xiaxu, tiyak na sasabog ang programa. Presidente Xia, nag-alala ang kasamang executive. Hindi naman kailangan sumagot ni Xiaxu, baka kumalat ang balita. Ano ang mangyayari sa reputasyon ni Xiaxu? President Zeng, umuwi ka na. Mag-isa akong mananatili sa Jinglin. Nagwagayway si Xiaxu at pumasok sa hotel. Nagulat na umiling si President Zeng. Ang Bentley na kotse ay dapat iwan dito sa grupo ng produksyon, at sila ang mag-aabot kay Xiaxu. Ang direktor ay binomba ng impormasyon buong gabi, at ang balita ay pinigilan na ng grupo ng produksyon, kakaunti lang ang nakakaalam. Kasama na ang mga darating ngayon, pinaalalahanan na sila ng grupo ng produksyon, 7:00 ng umaga. Tinawag ng direktor ang isang grupo sa ibaba, nagkaroon ng maagang pulong bago umalis, live stream ng grupo. At ang live stream ng mga guest observer ay sabay na nagaganap kasama si Xiaxu. Pero walang mangahas na basta-basta magbigay sa kanya, lahat ay gustong makichismis, ngunit hindi sila basta-basta makikialam. Dahil sa malamig na ugali ni Xiaxu, kung magagalit siya, hindi alam kung ilan ang mamamatay. Mga kaibigan, kasalukuyang pondo ng grupo, Group 1 ay 200 yuan, Group 2 ay 300 yuan. Group 3 ay 2,900 yuan. Ang inyong pondo sa susunod na trabaho ay araw-araw na bayad, ngumisi ang direktor. Ang unang araw na napagkasunduan namin ni Jiang Miaolin ay bago mag-alas 8, makipag-ugnayan sa mga tauhan ng kumpanya. Naantalang konti ng direktor, kailangan bilisan. Tumakbo si Miaolin, hinawakan ko ang kamay niya. Dinala ko siya patungo sa istasyon ng metro. Ayos, ngiti ni Jiang Miaolin na parang bulaklak, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ngunit parang salamin na sumasalamin sa aking anyo. Bumaba kaming dalawa sa istasyon ng metro. Sa oras na ito, marami ng tao sa metro dahil may kamera sa tabi. Ang mga tao sa paligid ay kusang nagbigay ng espasyo para sa amin, pinapanood ang eksenang ito. Si Xiaxu ay hindi maganda ang pakiramdam, naaalala noong siya ay bagong gumaling, araw-araw ko siyang sinasamahan. Hinikayat ko siya na magrehabilitasyon araw-araw at pagkatapos niyang mabawi ang lakas. Isasama ko siyang maglalabas, hindi ako magdadrive, sa halip ay isasama ko siya sa metro. Naalala niya noong panahong iyon, kahit na sinasabi niyang naiinis siya sa akin, pero ang kanyang mga mata ay puno ng akin. Kapag dumating ang metro, sadyang hahatakin ko siya ng kalahating hakbang para mukhang hindi siya mabagal maglakad. Pero minamadali niya ako, sabay sabing sumunod, parang noong panahong iyon. Hindi ko hawak ang kamay niya, parang sa karamihan ng pagkakataong mag-isa kami, wala akong anumang pagmamahal sa kanya. Ang iba pang mga guest observer ay tumingin sa malaking screen. At sa kabilang banda,
tiningnan ang ekspresyon ni Xiaoshu, ibang-iba sa inaakala nila, dahil hindi galit ang mukha ni Xiaoshu. Wala ring pagganga ng ngipin, at wala ring anyong parang kakain ng tao. Ang tanging naroon ay kalungkutan. Bago mag-alas 8, nakarating kaming magkasama ni Jiang Mayaolin sa opisina. Nang mahanap ang kontak, lahat ng tao ay may ekspresyong shit. Di ba ito ang direktor ng grupo ng produksyon? At sa kamera, ang direktor ay mukhang disente. Siya ay nagpapalamig ng aircon, naka-cross legs, kayong dalawa lang ang pumasok sa trabaho. Mukhang mayamang anak, hindi pa nakatapos ng umaga, umiiyak na at nagmamakaawang mag-resign. Gagawin namin ang aming makakaya, Manager Feng. Nanginginig ang aking bibig, kahit si Jiang Han ay nagising mula sa pagkagulat. Pilit na pinipigilan ang pagtawa, talagang henyo ang direktor na ito. Kung sabi niyo okay, edi okay. Halika, linisin muna ang opisina natin, sabi ni Direktor Feng sabay kumpas ng kamay. Mukhang naiinip, pinapunta ang dalawa sa pintuan para kumuha ng mga kagamitan. Ang inyong gawain ay linisin ang buong opisina mula itaas hanggang ibaba sa loob ng isang araw. Kung makakayanan nyo, ituturing na pasado. Babalik ako sa gabi para inspeksyonin. Kung may anumang basura sa sahig, bawat piraso ay ibabawas ng 10 piso. Wala akong masabi, sabay tawa. Kumuha ako ng isang pakete ng hichensya mula sa bulsa at inabot kay Direktor Feng, nag-artista sa harap ng kamera. Nagulat si Direktor Feng, tila labis na humanga. Hoy, hichensya! Ang yaman mo talaga, ah. Ang puhunan mo ay mga sigarilyong pabalot na 100 piso. Bigla akong nagdagdag ng eksena, nagmamakaawang ngiti. Kami ay baguhan dito. Hindi ba dapat mag-iwan kami ng magandang impresyon sa boss? Manager Feng, tungkol sa dormitoryo ng empleyado. Maaari bang magkaroon ng diskwento? Matalino ang bata, narinig ko na kayo ay sumasali. Sabay sabi, si Direktor Feng ay palihim na tumingin sa paligid, naglabas ng 4 na daliri at tahimik na binuksan ang kanyang sariling maliit na gift code. Tumulog ang dingdong, abiso ng 400 piso. Lalong lumawak ang ngiti ni Direktor Feng. Mga anak, kayo ay swerte. Iyan ay isang 40 square meter na isang kwarto at sala. May mga kasangkapan at appliances, pwedeng magluto. Nahati ang ikatlong grupo sa labas. 3 grupo ng livestream. Di nagtagal sa mga komento, mga kapatid, bumalik sa unang livestream. May sunog, pumasok ang punong kusinero. Makikita akong nakasuot ng uniforme ng janitor. Sa kantina ng kumpanya, isang kamay ang humahawak ng malaking kawali, isang kamay ang humahawak ng sandok, nagluluto. Ang galing ko sa pagprito at pag-ikot ng kawali. Ang malakas na apoy sa kantina ay ginagamit ko ng husay. Hindi ko inaasahan na si Jiang Han ay marunong magluto. Sa ganitong kakayahan niya sa pagluluto, malamang nag-aral siya ng espesyal. Wow, mukhang masarap. Sa kabilang dulo ng screen, ang mga panauhing tagapag-obserba ay napabulala sa gulat. Karamihan sa kanila ay maliliit na influencer sa Douyin o iba pang platform. Ngunit kumpara sa pagkatao ni Xiaoshu, malayo pa sila. Si Xiaoshu ay tumingin sa masaganang pagkain sa harap niya. Biglang nawalan ng gana. Matapos muling kunin ang kumpanya, siya ay umuwi sa tanghali para kumain. Dahil ang kanyang panlasa ay napalaki ko na, hindi niya kayang kumain ng pagkain sa labas. Malakas na pinatong ni Xiaoshu ang chopstick sa mesa. Diretso niyang inihagis ang mikropono sa mesa, kahit na nagdulot ng saglit na ingay sa livestream ng observation room. Kinain mo na, ilagay ang pagkain sa basurahan. Umalis si Xiaoshu ng ganun. Natahimik ang lahat ng panauhing tagapag-obserba. Hindi rin nagsalita ang production team. Sa halip, isang babaeng staff ang naghatid sa kanya pabalik sa kwarto sa itaas. Nakahiga sa kama, walang lakas si Xiaoshu. Ring-ring, may tumawag na tawag. Kinuha niya ang telepono at nakita na si Zumeng, ang matalik na kaibigan. Lalong sumakit ang kanyang puso. Shu, alam mo ba na si Jiang Han ay sumali sa programa? Tahimik si Xiaoshu. Walang sagot, pero alam na ng kabilang linya ang resulta. Shu, hindi ko inaasahan. Si Jiang Han ay ganitong klaseng tao. 3 taon siyang naging mabuti sa iyo, kahit ako ay hindi kinaya ang iyong ugali noon. Pero siya ay natiis. Ngayon ay maayos ka na, kaya mo nang tumayo. Pero umalis siya. Ano ang ibig sabihin nito? Ang hindi kayang tanggapin ni Zumeng ay ang itsura ni Jiang Miaolin na kamukhang-kamukha ni Shu. Ano ang gusto ni Jiang Han? Pilitin si Shu, isang babae na eksaktong katulad, upang patunayan kay Shu na nasa puso niya siya at pilitin siyang magustuhan siya agad. Tama na, Meng-Meng. Napabuntong hininga si Xiaoshu ng walang lakas. Sa simula pa lang, hindi ko siya gusto. Ano ang silbi ng pilitin ako at tanungin? Hindi ko rin alam kung bakit ako nananatili sa Jingling. Shu, susuko ka na ba? Si Jiang Han ay gumawa ng ganito, saan mo ilalagay ang iyong dangal? Kahit na magdiborsyo kayo. Dapat mo siyang bayaran, sabi ni Zumeng nang may galit. Tama na. Sapagkat siya ang nagpagaling sa akin, at 3 taon siyang nagtiyaga, lumikha ng himala sa akin. Lalong walang lakas si Xiaoshu.